Mga K-drama fans saan mang sulok ng mundo, check-in tayo. Comment mo muna kung taga saan ka bago magsimula ang kwento. Ang malaking lalaking ito ay nasa isang mahirap na misyon. Naniningil siya ng utang mula sa isang boss ng gang. Siyempre, sobrang hirap nito para sa ordinaryong tao dahil kailangan niyang harapin ang mga sanggano para makuha ang pera. Pero kakaiba ang lalaking ito. May pambihirang lakas siya at bihasa siya sa pakikipaglaban. Kaya hindi nagtagal, tuluyan niyang tinalo ang mga sangganong ito. Siya si Tai-san, na matagal nang nagpapautang sa loob ng daan-daang taon. Pero ang kakaiba, lahat ng tao sa paligid niya ay tumanda na, habang siya ay nanatiling ganoon pa rin. Bago iyon, binisita ni Tai-san ang isang bilanggo na ang pangalan ay Jiangsu, na siyang may utang na matagal niyang pinaghirapang hanapin. Tiningnan ni Jiangsu ang kakaibang lalaking nasa harap niya at tinanong kung magkakilala ba sila. Kalmadong ipinakilala ni Tai-san ang sarili niya bilang pinagkakautangan niya. Nang marinig iyon, napatawa si Jiangsu sa gulat. Hindi siya makapaniwala na nasa kulungan na siya pero sinisingil pa rin ang utang niya. Hindi rin nakalimutan ni Jiangsu na purihin ang sipag ni Boss Tai-san. Pero walang gaanong pakialam si Tai-san sa papuring iyon. Dumiretso siya sa punto sa paglalagay ng isang papel at isang ballpen sa mesa. Pinilit siya ng pinagkakautangan na magbayad ng 2 bilyon kung saan ang 1 bilyon ay interes. Napahalakhak si Jiangsu. Sinabi niyang babayaran niya ang utang kapag nakalabas na siya ng kulungan o kaya ay kaya niyang wasakin ang Loan Shark Angel Group. Sa harap ng mapanghamong tonong iyon, hindi pa rin natinag si Tai-san. Tumingin ng diretso si Tai-san kay Jiangsu at ipinaliwanag na ang grupo niya ay nagpapautang lang sa mga gangster at mga basurang tao. Bago umalis, binalaan ni Tai-san na sa nakaraang 100 taon, hindi siya kailanman nabigong maningil kahit isang utang. Nang marinig iyon, hindi napigilan ni Jiangsu na magulat na sa nakaraang 100 taon, hindi man lang tumanda si Tai-san. Hindi nagtagal, inilabas ni Tai-san ang cellphone niya at inutusan na mapiyansahan si Jiangsu mula sa kulungan. Pero pagkalabas ni Tai-san sa kulungan, tumawag ang pulis na si Marok. Lumalabas na tumawag si Marok dahil gusto niyang manghiram ng pera kay Tai-san. Nagreklamo si Marok na hindi siya kumikita ng malaki bilang pulis dahil magkaibigan silang malapit. Sinabi ni Tai-san na ililipat niya agad ang pera kay Marok. Kahit nagrereklamo ang pulis tungkol sa hirap niya, may hawak si Marok na mga mamahaling gamit. Lumalabas na gusto lang pala ni Marok na bumili ng regalo para sa kapatid niyang si Mir. Nagtatrabaho si Mir bilang tour guide sa isang museo. Ikinukwento ni Mir ang tungkol sa kapanganakan ng 12 hayop ng Zodiac na sumisimbolo sa kapangyarihan ng 12 Diyos. Si Marok na naroon sa gilid ay nakita ang eksenang iyon at bahagyang napangiti. Pagkatapos noon, ibinigay ni Marok ang mga regalo niya pero mahinahon lang itong tinanggihan ni Mir dahil alam niyang pera iyon ni Kuya Tai-san. Kaagad pagkatapos noon, dumiretso sa punto si Marok at tinanong si Mir kung kailan ito babalik sa grupo dahil iniwan ni Mir ang lahat sa loob ng 10 taon ng walang dahilan. Pero nanatiling tahimik lang si Mir at ginamit ang dahilan na busy siya para makaalis kahit tawag ng tawag si Marok sa kanya. Sa oras na ito, napabuntong hininga na lang si Marok nang walang magawa. Hindi niya maiwasang isipin kung ano bang napanaginipan ni Mir at bigla niya silang iniwan lahat. Kasabay nito, sa Oriental Medicine Clinic, kahit na klinika ang itsura nito sa labas, kung ano-anong klase talaga ng negosyo ang ginagawa nito kasama na ang pagpapautang na pinapatakbo ng Angel Group. Si Donyi ay isang malaking lalaki na may mabait na mukha. Nagtatype si Donyi sa keyboard, gumagawa ng mga advertisement para sa isang klinikang kayang magpagaling ng lahat ng sakit. Kahit panloloko ang advertisement, marami pa ring tao ang naniwala rito at pumunta para magpagamot. Sa therapy room, umaling-aw-ngaw ang isang nakakakilabot na sigaw habang si Dr. Bang Wul, isang maliit na babae na may kamay na parang bakal, ay gumagawa ng chiropractic neck adjustment na muntik nang maghatid sa pasyente sa kabilang buhay. Natakot ang mga taong naghihintay sa labas, namutla, at palihim na nagsitakbo nang makita iyon. Pero ang hindi nila inaasahan, talagang gumaling pala ang naunang pasyente at pakiramdam pa niya ay sobrang gaan. Paulit-ulit na nagpasalamat ang customer at nangakong ipapakilala rin niya ang mga kamag-anak niya para magpatingin. Bago umalis ang customer, hindi nakalimutan ni Donyi na paalalahanan siya na umiwas sa mamantikang pagkain at lalo na sa baboy dahil napaka-cute raw ng mga baboy para sa kanya. Sa kabilang banda, isang grupo mula sa Angel Group ang naghahanda para maningil ng utang. Si Wonseong, isang matalinong binata, ang nagboluntaryong maunang pumunta. Handa na rin kumilos ang 2 babae na sina Malsuk at Kang Ji. Kaagad pagkatapos noon, tumalon si Wonseong sa rehas. Maingat niyang inobserbahan ang paligid at nakita ang target. Ang target nila ay ang boss ng sugalan na nagtatago sa lungga niya. Ayon sa mga balita, kahit tumakas pa raw sa ibang bansa ang mga may utang sa grupo, hihilahin pa rin silang pabalik. Dahil sa mga usap-usapang iyon, nagpadala ang may utang ng mga tao para mahigpit na magbantay. Akala ni Wonseong siya ang mauuna, pero bago pa siya makakilos, tapos na pala nina Malsuk at Kang Ji ang problema.
Sinamantala nila ang oras na nag-aaway at nagsusuntukan ang mga sugarol. Kumilos si Malsuk na parang bugso ng hangin. Pinabagsak ang mga gwardya gamit ang lubos na lakas. Pagkatapos, malamig na pumasok ang tatlo sa lungga ng kalaban, habang si Dwidol ang may responsibilidad na bantayan ang security system. Sa oras na ito, mabilis na napansin ng boss ng kasino na delikado ang sitwasyon. Kaya agad niyang tinipon ang mga mamahaling gamit para makatakas. Kahit marami siyang tauhan, hindi sila umubra sa 3 taong ito. Madaling pinabagsak ng mga anghel ang bawat tauhan. Nang akala ng may utang ay nakatakas na siya, aksidente siyang nabunggo sa malaking tiyan ni Don Yi. At nang akmang lalaban pa sana siya, sinipa siya ni Malsuk sa panga. Isang beses lang nakasigaw ang boss bago siya nawalan ng malay. Kaya natapos na ang misyon nila sa paniningil ng utang. Sa panig naman na ito, pagkatapos makalaya mula sa kulungan, nagdaos si Jiangsu ng selebrasyon sa lungga niya. Ipinagmayabang ni Jiangsu sa mga tauhan niya ang misteryosong pagpiyansa sa kanya. Iniisip na sinuwerte lang talaga siya. Hindi inaasahan, sa mismong sandaling iyon, tumunog ang cellphone ni Jiangsu. Si Tae-san iyon at ipinaalam sa kanya na siya ang garantor ni Jiangsu. Tumawa si Jiangsu at pinatay ang tawag. Kaagad pagkatapos noon, inutusan ni Jiangsu ang mga tauhan niya na maghanda sa laban para harapin ang mga naniningil. Pero hindi alam ni Jiangsu na hindi ordinaryong pinagkakautangan si Tae-san. Pagdating ni Tae-san sa teritoryo ni Jiangsu, hindi man lang siya nag-abalang magdala ng sandata. Handa siyang lumaban gamit lang ang mga kamao niya. Nang sumugod ang mga sanggano na parang grupo ng gutom na lobo, dumiretso sa mukha nila ang suntok ni Tae-san. Pagkatapos, isa-isa silang sumugod para umatake, pero wala ni isa sa kanila ang nakapigil sa mga suntok ni Tae-san. Kahit may hawak silang mga baseball bat, dahil sa mabilis na depensa at tiyak na pag-atake ni Tae-san, nanginig na lang sila sa takot at tiniis ang mga tama. Sa loob lang ng ilang minuto, 12 ng tao na ang nakahandusay sa lupa. Nasaksihan din iyon ni Jiangsu at hindi niya napigilang matakot. Nang malaman niyang hindi niya kayang talunin si Tae-san, binuksan ni Jiangsu ang safe at binalak na tumakas dala ang pera. Hindi inaasahan, agad na sumugod si Tae-san papasok sa kwarto. Nang makita iyon, kinuyom ni Jiangsu ang mga kamay niya at huminga ng malalim. Pero ang totoo, sinusubukan lang pala niyang pakalmahin ang sarili niya para isauli kay Tae-san ang lahat ng ari-arian niya. Pero kahit ganoon, napakalamig pa rin ni Tae-san. Lumapit siya at iwinagayway ang kamay niya kay Jiangsu. Pero ang totoo, kinakamot lang pala ni Tae-san ang ulo niya dahil nangangati siya. Nang makuha na ang lahat ng ari-arian kasama na ang relo, wala nang nagawa si Jiangsu kundi pilit na pirmahan ang papel ng bayad utang. Pero hindi pa rin sapat ang halagang iyon para mabayaran ang lahat. Kaya kinuha ni Tae-san ang sasakyan. Ang grupong kanina lang ay mayabang pa ay napilitang yumuko para humingi ng tawad sa pinagkakautangan. Mukhang walang makakatakas sa utang sa Angel Group dahil ang grupong ito ay likas na puno ng mga pambihirang tao. Para mas maintindihan ang pinagmulan ng Angel Group, kailangan nating balikan ang nakaraan ng ilang libong taon. Noong panahong iyon, nakalubog pa sa dilim ang mundo, pero may bagong enerhiyang isinilang at iyon ay ang liwanag. Lumikha ang liwanag ng mga buhay na bagay. Pinuno nila ang madilim na espasyo na dati ay parang ilang lang. Sa wakas, ipinadala ng Diyos ng liwanag ang 12 hayop ng zodiac na kumakatawan sa kapangyarihan ng 12 Diyos sa mundo upang sama-sama silang makagawa ng isang maayos na mundo. Mula noon, sinamba ng mga tao ang Diyos ng liwanag bilang tagalikha. Dahil doon, mabilis na umunlad ang mundo sa sobrang bilis. Pero habang lumalawak ang kaharian ng liwanag, unti-unting lumiit ang kaharian ng dilim. Hindi iyon tinanggap ng dilim, kaya agad silang lumikha ng mga demonyo para simulan ang labanan sa teritoryo. Pero sa kapangyarihan at misyong ibinigay ng Diyos ng liwanag, handang sumabak ang 12 anghel sa hindi mabilang na matitinding laban para protektahan ang sangkatauhan. Sa huli, sa pamamagitan ng marangal na sakripisyo, natalo ng mga anghel ang mga demonyo. May mga anghel na isinakripisyo ang buhay at kapangyarihan nila para masigelyuhan ang masamang puwersa. Mula roon, naibalik ang mapayapang mundo ng planeta. Kalaunan, pinili ng mga natitirang Diyos na mamuhay sa anyong tao ng may pagkakaisa. Pero para mabuhay, kailangan din nilang kumita tulad ng lahat ng tao. Kaya doon isinilang ang Tae-san Oriental Medicine Clinic na kilala rin bilang Angel Group. Pagbalik sa kasalukuyan, pagkatapos ng trabaho, hindi agad umuwi si Tae-san, kundi nagmaneho papunta sa isang kainan sa bangketa. Dito abalang-abala ang matandang babaeng maputi ang buhok sa pag-aayos ng pwesto niya. Pagkakita kay Tae-san, masayang niyakap siya ng matandang babae at ipinakita kung gaano siya kasayang makita siyang muli roon. Ang karaniwang malamig na si Tae-san ay naging sobrang warm at ang matandang babae rin ang nag-iisang taong nakakaalam na si Tae-san ang Diyos na tigre. Naalala niya ang mga nangyari ilang dekada na ang nakalipas noong isa pa siyang maliit na bata. Binubuli noon ng mga sanggano ang pamilya niya at si Tae-san mismo ang nagpakita bilang tagapagbantay ng buong palengke. Nang makita niya ang medyo matabang itsura ni Tae-san, sinabihan niya ito na magbawas ng timbang. Pero sumagot lang si Tae-san na 5,000 taon na siyang nagsasanay pero wala pa rin siyang tagumpay.
Kasabay nito, sinabi rin niya na sobrang tagal na niyang nabubuhay at unti-unti na siyang humihina. Nang marinig iyon, agad siyang pinaalalahanan ng matandang babae na mabuhay ng matagal para maprotektahan ang mabubuting tao. Pero sumagot lang si Taisan na matagal na niyang tinalikuran ang pagprotekta sa mga tao. Nang marinig iyon, naunawaan ng matandang babae si Taisan dahil alam niyang madalas mamuhay ang mga tao ng sobrang makasarili at walang utang na loob. Pero naniniwala pa rin siya na may mga tunay na mabubuting tao na kailangan pa rin ang proteksyon ni Taisan. Sa huli, pinayuhan ng matandang babae si Taisan na hanapin ang sarili niyang kaligayahan. Nang makita iyon, bahagyang ngumiti si Taisan at mapang-asar na kinurot ang pisngi niya. Bago umalis, gusto sana niyang bigyan ng pera ang matandang babae, pero tumanggi ito. Inisip ng isang matandang lalaki sa malapit na naparoon si Taisan para manggulo, kaya galit niya itong pinalo ng payong. Hindi rin niya nakalimutang pagalitan si Taisan dahil sa bastos nitong asal sa matandang babae. Sa sandaling iyon, biglang nakilala ni Taisan ang matandang lalaki bilang si Manbak, ang batang dati raw umiihi sa higaan noong bata pa siya. Nakilala rin ni Manbak si Uncle Taisan maya-maya. Hindi napigilan ng matandang lalaki na yakapin si Taisan ng masaya. Hindi rin niya maiwasang magtaka kung bakit napakabata pa ring tingnan ni Uncle Taisan. Kasabay nito, sa opisina, isang balita ang nakakuha ng atensyon ng pulis na si Marok. Sa isang redevelopment site, may natuklasan ang mga archaeologist na napakaraming relic mula pa sa Stone Age sa ilalim ng lawa ng Latak. Pero ang kakaiba, may nakita silang mga mineral na may hugis at istrukturang mahirap malaman kung gaano nakatanda. Naglalabas ang mga ito ng kakaibang energy fluctuations na hindi masukat ng mga makina. Kaya naman, nakakuha ng matinding atensyon mula sa akademikong mundo ang tuklas na ito. Sa gitna ng misteryong iyon, sa kailaliman ng isang liblib na kuweba, may isang grupo ng mga taong nakaitim na robe na nagsasagawa ng sinaunang ritual. Nang makita nila ang pangyayaring iyon, agad bumalik ang mga tauhan sa lugar para i-report sa pinuno na nakita na nila si Ogui. Sa panig na ito, nakabalik na si Taisan sa malaking villa. Sa kamay niya, may dala siyang isang supot ng pagkain na binili mula sa pwesto ng matandang babae. Walang tao sa bahay dahil hindi pa nakakabalik ang mga junior ni Taisan. Inilapag ni Taisan ang pagkain sa mesa at lumakad papunta sa isang nakatagong pader. Nang ilagay ni Taisan ang kamay niya rito, agad na bumukas ang isang lihim na kwarto. Sa loob nito ay isang napakalaking kayamanan na hindi mauubos ng mga susunod na lahi ni Taisan kahit sa loob ng 3 henerasyon. Sa madilim na kuweba, nagsimula na ang huling ritual. Lahat ng tagasunod na nakaitim na robe ay nagtipon-tipon. Ang mga mata niya ay pula na parang nagliliyab na uling at sa likod niya ay may malalaking itim na pakpak. Siya ang muling nabuhay na demonyong si Ogui. Sa panig na ito, pinagninilayan ni Taisan ang mga sinabi ng matandang babae. Unti-unting bumalik ang mga alaala ni Taisan at doon lumabas ang dahilan kung bakit ayaw na niyang protektahan ang mga tao. Noong panahong iyon, nag-anyong tao ang mga Diyos para makihalubilo. Maayos ang lahat hanggang sa araw na namasyal sina Taisan at Mir sa palengke. Naabutan nilang dalawa ang isang sanggano na binubuli ang mga taga-baryo. Hindi lang niya inaapakan ang mga taga-baryo, kundi gusto rin niyang dukutin ang mga inosenteng babae para gawing mga kinakasama niya. Nang makita ang nakakadiring eksena, sinabihan ni Taisan si Mir na tumayo lang sa gilid habang siya ang magpaparusa sa mga halimaw na iyon. Sa ilang simpleng suntok lang, natakot ng husto ang mga sanggano. Nang makita ni Mir ang dalawang sanggano na susubok umatake ng palihim kay Taisan, agad niyang ginamit ang kakayahan niya para pigilan ang mga ito. Napasinghap sa gulat ang mga taga-baryo sa nakita nilang eksena. Hindi nila maintindihan kung bakit kayang gumawa ng ganoong kalakas na hangin ng kamay ng batang babae. Sa sobrang takot ng pinuno ng mga sanggano, agad itong lumuhod at nagmakaawa ng tawad at nangakong hindi na muling manggugulo. Matapos ang insidenteng iyon, dinalhan ng mga taga-baryo ng masasarap na pagkain at alak ang mansyon ni Taisan bilang pasasalamat. Sinabi nilang maliit na tanda lang daw iyon ng taos-pusong pasasalamat at sana ay tanggapin iyon ng pinuno. Pero agad pagkatapos kumain at uminom, nawala ng malay ang buong grupo. Nang magising si Taisan, sobrang nagpanik siya dahil sa labas ay nagsindi na ng apoy ang mga taga-baryo para sunugin ng buhay si Mir. Lumalabas na nang makita nilang itinapon lang ng babae ang mga sanggano gamit ang walang lamang kamay, inisip nilang isa siyang mangkukulam. Nagtsismisan ang mga taga-baryo na si Mir ay isang demonyo na bumaba sa mundo para akitin at patayin ang mga taga-baryo. Kaya nilagyan nila ng gamot ang alak para palihim na alisin ang taong tumulong sa kanila. Ang mga walang utang na loob na taong iyon ay walang pag-aalinlangang nagmura, saka walang awa na nagsindi ng apoy. Buti na lang, dumating si Taisan sa tamang oras. Hinugot niya ang tulos, dahilan para matakot at magsitakbo ang mga taga-baryo. Sa sandaling iyon, naintindihan ni Taisan ang tunay na ugali ng tao. Sa loob ng libu-libong taon, palagi silang handang tumalikod, magtaksil at suklian ng karahasan ang kabutihang ginawa sa kanila. Kaya iyon ang dahilan kung bakit ayaw na ni Taisan makialam sa mundo ng mga tao. Pero sa ngayon, puno pa rin ng pagkalito ang puso ni Taisan. Hindi alam ni Taisan kung dapat pa ba niyang ipagpatuloy ang pasaning maging isang anghel o hindi. Sa kuweba, naging matagumpay ang masamang ritual.
Tinakot ng demonyong si Ogwi na may malalaking pakpak ang lahat ng naroon. Sobrang saya ng leader ng kulto na si Sim sa oras na ito. Ipinagmayabang niyang ilang libong taon niyang hinanap si Ogwi. Inubos niya ang lakas niya para gisingin ang Diyos ng kadiliman. Kaagad pagkatapos noon, gusto ni Sim na hiramin ang kapangyarihan ni Ogwi para harapin ang 12, pero agad siyang sinakal sa leeg ni Ogwi. Ipinakita nito kay Sim kung sino ang totoong amo rito. Kinabukasan, nagpatuloy ang buhay na parang walang nagkukubling dilim sa mundo. Lumabas sina Donyi, Malsuk at Kangji para sa morning jog, pero sa totoo lang, ang 2 babae lang ang nakapagpanatili ng takbo nila. Hindi nagtagal ay sumuko si Donyi dahil sa pagod, kaya wala nang nagawa ang 2 babae kundi ipagpatuloy ang pagtakbo. Samantala, pinaalalahanan ni Malsuk si Kangji na iwan na lang sa bahay ang stone bracelet dahil sobrang sagabal nito habang tumatakbo. Bukod pa roon, hindi na raw delikado ang selyadong demonyo. Pero tumanggi si Kangji. Pakiramdam niya ay matagal na siyang nakakapit doon. Para sa kanya, ang stone bracelet ay parang anting-anting, isang tanda ng swerte, kaya hindi niya iyon maiwan. Sa panig na ito, naghanda si Donyi ng isang napakasarap na pagkain para sa sarili niya at hindi niya rin nakalimutang tingnan ang horoscope niya para sa araw na iyon. Ipinakita ng horoscope niya na malas ang araw na ito at malaki ang posibilidad na magkakaroon siya ng alitan sa iba. Pagkasabi ni Donyi niyon, may nakita siyang masamang senyales. May isang aso na malakas na tumatahol kay Donyi. Dahil may kakayahan siyang maintindihan ang iniisip ng mga hayop, alam niyang minumura siya nito bilang isang baboy. Sa sobrang inis, tumayo si Donyi at balak sanang turuan ng leksyon ang tuta. Abala naman ang may-ari ng aso sa pakikinig gamit ang headphones kaya hindi niya maintindihan ang nangyayari. Buti na lang, dumating sa tamang oras ang mga kasama ni Donyi para pigilan siya kung hindi ay napahamak na ang aso. Matakaw si Donyi pero sa oras na may pumuna sa itsura niya, agad siyang nagagalit. Tungkol naman sa demonyong si Ogwi, nagsimula na siyang kumilos. Tahimik na inobserbahan ni Ogwi ang komunidad ng mga tao sa modernong panahon. Sa daan, aksidenteng nagkasalubong sina Ogwi at Mir, pero sa isang iglap, nawala rin sila sa gitna ng maraming tao. Muling bumalik ang matatandang alaala. Libu-libong taon na ang nakalipas, hinarap ni Ogwi ang 12 anghel sa isang laban para sa kaligtasan. Nang isinakripisyo lang ng mga Diyos ang sarili nilang kapangyarihan, sa kanila nagawang selyuhan si Ogwi. Ang kasalanan ni Ogwi ay ang paglaban sa Diyos at ang balak nitong sirain ang mundo. Kaya naman, habang buhay na ikinulong si Ogwi sa likod ng mga tarangkahan ng impyerno. Sa panig na ito, masayang kumakain at umiinom ang 12. Tanging ang leader na si Taisan at si Mir lang ang wala roon. Mukhang tuluyan na silang nakaangkop sa anyong tao mula sa pamumuhay nila hanggang sa pag-iisip nila. Masayang ipinakita ng babaeng si Bangwol na nakagawa na siya ng citizen identification card. Halatang halata sa ekspresyon niya ang babala na ang sino mang mga haspo muna sa pangit na ID photo ay lalasonin niya. Kaagad pagkatapos noon, inilabas nila ang mga litratong kuha pa noong sinaunang panahon para pagmasdan, balikan ang alaala at asarin ng isa't isa. Si Mir naman, sa halip na makisaya kasama ang mga kasama niya, ay nakaupo lang mag-isa sa bar. Mabigat pa rin sa isip niya ang nakakatakot na panaginip tungkol sa isang lalaking walang mukha sa madilim na kuweba. Sa panaginip niya, likod lang nito ang nakita ni Mir, pero sapat na ang creepy na pakiramdam para halos hindi siya makahinga sa takot. Habang umiinom siya, may isang binatang lumapit para subukang landiin si Mir. Pero kahit anong pang-aakit ang gawin nito, hindi pa rin siya pinansin ni Mir. Hindi pa roon nagtapos iyon dahil may isa pang lalaking nagpatuloy sa panggugulo kay Mir. Sa oras na ito, nainis na si Mir at tumayo para umalis. Sinabayan na rin niya ito ng ilang suntok sa 2 manyakis na lalaki. Sa ibang lugar, nakaupo si Ogwi sa mataas na rehas habang nakatanaw sa modernong mundo. 1,000 taon pa lang siyang nakaselyo pero sobrang umunlad na ang sangkatauhan ng lampas sa inaasahan niya. Lumingon si Ogwi at tinanong si Sim kung ano ang ginawa nito sa buong panahong iyon. Kasabay nito, sinisi rin niya si Sim kung bakit nito hinayaang umunlad ng ganito ang mundo. Inamin ni Sim na mula nang magsara ang mga tarangkahan ng impyerno, nawala ang lahat ng kapangyarihan niya. Sa buong panahong iyon, namuhay si Sim nang nakatago na iisa lang ang layunin. At iyon ay ang mahanap si Ogwi, dahil si Ogwi lang ang may kakayahang lumaban sa mga anghel at gawing impyerno ang mundo. Sa wakas, gumamit si Sim ng kung ano-anong mapang-akit na salita at nangakong may paraan para mapalakas pa ang kapangyarihan ni Ogwi. Sinabi ni Sim na nararamdaman ni Ogwi ang enerhiya ni Hae. Nasaksihan ni Sim ang araw na namatay si Hae at nagsara ang mga tarangkahan ng impyerno. Noong panahong iyon, nag-iwan si Hae ng 3 soul stone. Kapag nakolekta ang 3 at nailipat ang enerhiya sa Dragon Soul, mamomonitor ng bagay na iyon ang enerhiya sa pagitan ng anghel at ng demonyo. Sa oras na iyon, magagawa ni Ogwi na buhayin muli ang demonic power ni Hae. Siyempre, tusong matandang aso si Sim. Ang mahalaga lang sa kanya ay ang sarili niyang immortalidad. Kahit ganoon, tumango pa rin si Ogwi bilang pagsang-ayon na makipagtulungan, pero malamig nitong binalaan si Sim na kapag naglakas loob itong traidorin siya, mahihiwalay ang ulo nito sa katawan. Pagkasabi niyon, ibinuka ni Ogwi ang mga pakpak niya at naglaho sa gabi. Kinaumagahan, lumabas ang grupo ng 12
para kumain ng pritong manok. Wala roon ang leader na si Taisan dahil abala siya sa paniningil ng utang sa may-ari ng isang car shop. Kahit siya ang pinagkakautangan, mabait at maawain pa rin si Taisan. Kaya iniwanan pa niya ng isang tumpok ng baon na pera ang mga may utang. Kung nakinig lang sana sa kanya ang mga may utang, hindi na niya sila binugbog. Pagkatapos noon, sumakay si Taisan sa kotse para uminom ng gamot. Pero napansin niyang wala na siyang natitirang pills. Wala siyang magawa kundi tawagan ng doktor para magpa-appointment at humingi ng dagdag na gamot. Kamakailan, madalas nang sumasakit ang dibdib ni Taisan at hirap na rin siyang huminga at pabagsak ng pabagsak ang kalusugan niya sa hindi normal na paraan. Mukhang walang epekto kay Taisan ang gamutan, samantala patuloy pa ring ipinagmamalaki ng doktor ang kakayahan niya. Dahil gusto na niyang mapag-isa, wala nang nagawa si Taisan kundi inis na isiksik ang isang tumpok ng pera sa bulsa ng doktor para hindi na niya ito marinig pa. Ang kailangan na lang ngayon ni Taisan ay tahimik na tulog at mas maraming gamot para makapit pa siya. Samantala sa lungga, nagpaplano ang mga kontrabida kung paano aalisin si Ogwi. Noong una, ginising nila siya para gamitin ang kapangyarihan niya laban sa mga anghel. Pero hindi madaling kontrolin si Ogwi. Nagbanta pa nga siya na dudurugin si Sim kapag naglakas loob itong kumilos laban sa kanya. Pero si Ogwi lang ang may kakayahang hanapin ang tatlong makapangyarihang bato. Kapag hindi nabuksan ang mga tarangkahan ng impyerno, unti-unting mamamatay ang mga kontrabida. Agad na nag-utos si Sim ng pagbabago ng plano. Naglipat si Sim ng dark energy sa mga tagasunod niya dahilan para magbago ang mga mata nila. Kaagad pagkatapos noon, umalis sila sa lungga. Kasabay nito, sabay-sabay na kumislap ang mga kwintas ng pulis na si Marok at ng lahat ng mga anghel. Isa itong senyales na muling bumabangon ang masasamang espiritu matapos ang libu-libong taong pagkakatulog. Nalito ang lahat dahil ngayon ay nakaselyo na ang banal nilang kapangyarihan kasama ng demonyo. Ano ngayon ang gagamitin nila para harapin ang demonyo? Dahil delikado ang sitwasyon, dali-daling tinawagan ng mga miyembro si Taisan pero hindi niya sinagot ang tawag. Dahil sa emergency na sitwasyon, napilitan ang lahat na maghati-hati ng gawain para kumilos. Sa kabilang banda, patuloy si Sim sa pagpapatak ng dugo sa mangkok ng tubig at minamanmanan ang lahat gamit ang magic prism. Kasabay nito, sinubukan ng pulis na si Marok na kontakin si Mir pero nabigo siya. Sa oras na ito, nakikipagkita si Mir sa mga katrabaho niya sa museo. Nang matapos si Mir sa trabaho, papasok na sana siya sa kotse para umuwi nang maramdaman niyang may sumusunod sa kanya. Ang buong pangyayaring iyon ay nasa loob ng paningin ni Sim sa pamamagitan ng mahiwagang mangkok ng tubig. Agad na nagbanggaan sa matinding labanan ang dalawang magkalabang panig. Ang masasamang espiritu ay parang mga puppet na kontrolado ng napakalaking pinagmumulan ng kapangyarihan. Naging marahas sila at hindi napapagod. Kabaligtaran naman ng 12, nawala na ang lahat ng kapangyarihan nila at mga mortal na lang sila ngayon. Kahit gaano pa sila kagaling sa martial arts, hindi pa rin sila umubra sa mga demonyo. Isa-isa silang naipit at napuno ng sugat ang katawan. Pero pilit pa rin silang lumalaban sa abot ng makakaya nila. Samantala, bumalik ang leader na si Taisan sa opisina pero hindi niya nakita ang mga kasama niya. Nang makita ni Taisan ang kumikislap na bato, agad niyang naintindihan na bumangon na ang mga demonyo. Sa garahe, hindi pa rin tapos ang labanan ng dalawang panig. Si Malsuk, na karaniwang pinakamagaling sa martial arts, ay dinurog na ngayon ng kalaban. Halos maubos na ang lakas ng buong grupo at baka hindi na sila magtagal pa. Malinaw na si Mir ang pangunahing target ng mga kontrabida. Nakita iyon ng lahat, kaya ginawa nila ang lahat para mapigilan ang mga ito kahit hindi pa rin sila maayos ang lagay. Samantala, nakarating na rin si Bangwol sa lugar ni Taisan sa tamang oras. Pareho na silang puno ng pag-aalala para sa mga kasama nila. Sa kabilang panig, nakatayo si Ogwi sa rooftop at biglang naging pula ang mga mata niya. Parang naramdaman din ni Ogwi ang muling pagbangon ng demonyo. Tungkol naman sa 12, unti-unti na silang nauubusan ng lakas. Buti na lang, dumating sa tamang oras ang pulis na si Marok. Inilabas ni Marok ang makapangyarihan niyang staff at pinaghahampas ang mga kultista hanggang sa mabugbog ang mga ito. Nang mapansing hindi maganda ang sitwasyon, pinakiusapan ni Marok ang lahat na umalis na agad. Pagkasabi niyon, agad siyang gumamit ng spell na nagpapatigil sa mga kultista sa kinatatayuan nila. Sinamantala ng grupo ng 12 ang pagkakataong ito para magtulungan at umurong. Sa kabilang banda, nakatayo si Ogwi sa rooftop. Kahit 10 kilometro ang layo niya, malinaw pa rin niyang nakikita ang lahat ng nangyayari sa basement ng parkingan. Bumulong si Ogwi na matagal na simula nang huli niyang makita ang mga dati niyang kakilala. Samantala, alam ni Leader Sim na napipigilan ang kapangyarihan ng mga tagasunod niya. Kaya ginamit niya ang teknik ng spirit possession para alisin ang selyo sa kanila. Dahil sa isang pagkakamali, biglang inatake ni Sim si Marok. Dahil doon, mabilis na naalis ang selyo sa buong kulto. Nang muntik ng masakal hanggang mamatay si Marok, mabilis na umatake si Wonseong para iligtas siya. Kaagad pagkatapos noon, ibinaon ni Marok ang staff niya at ginamit ang lakas niya para gumanti. Pero ginamit ni Sim ang summoning magic para ilayo ang mga tauhan niya. Bago tuluyang naglaho ang aura ng mga tauhan, nahawakan iyon ni Marok at naramdaman ang pinagmumulan ng masamang kapangyarihan. Ang ikinagulat ni Marok, si Sim mismo pala ang kumokontrol sa buong masamang kulto.
Nagsimula ng mataranta ang mga junior sa grupo, iniisip kung talagang muling nabuhay ang matatandang demonyo. Malinaw na naramdaman ng lahat ng miyembro ang pamilyar na masamang aura. Natakot si Marok na lalo silang mag-alala, kaya pinanatag niya ang loob ng lahat at sinabing ipagpapatuloy niya ang investigasyon. Pinayuhan ni Marok ang grupo na pansamantalang umuwi muna para gamutin ang mga sugat nila at magpahinga. Tungkol naman kay Tae-san, galit siya dahil hindi niya makontak ang mga junior niya. Nang makita ni Tae-san na nasugatan ang mga kasama niya, hindi niya maiwasang masaktan at magalit. Pagkatapos noon, tinawag ni Marok si Tae-san sa isang pribadong kwarto para pag-usapan ang nangyari. Si Bangwol ay isang doktor ng traditional Chinese medicine. Espesyalidad niya ang pangongolekta ng mahahalagang herbs para sa gamutan. Sa pagkakataong ito, mailalabas niya ang mga iyon para matulungan ang mga kasama niya. Si Mir, habang chinecheck ang pulso niya gamit ang ultrasound, ay walang nakitang problema, kaya humingi siya ng pahintulot na maunang lumabas. Samantala, sinamantala ng maputing buhok na binatang si Juidol ang pagkakataon para pumasok sa imbakan ng gamot at maglibot. Nang paikot-ikot na si Juidol, may nakuha siyang masasarap na tuyong herbs. Balak sana ni Juidol na dalhin ang mga ito pabalik para gawing pulutan sa pag-inom. Hindi inaasahan nang isubo niya ito, nalason si Juidol at bumula ang bibig. Sa kabilang sulok, ang malaking tiyan na si Don Yi ay tumatanggap ng steam treatment, pero dahil sobrang taba niya, isang bugalang niya ay tumalsik ang isang baso ng tubig. Kasabay nito, kasing kulit din ni Won-seong. Dahil sa sobrang kuryosidad, pinihit niya ang massage machine at nakuryente siya, dahilan para mabaluktot ang mukha niya. Sa harap ng mga pasyenteng ganito kakulit, wala nang magawa si Dr. Bangwol. Sakto namang lumitaw sina Tae-san at Marok para magtanong tungkol sa kalagayan ng lahat, pero ang iniisip nila ngayon ay kung saan nanggaling ang masasamang kulto. Alam ng buong grupo na nang magsara ang mga tarangkahan ng impyerno, na iselyo ang lahat ng kapangyarihan sa pagitan ng dilim at liwanag. Pero ngayon, sa anyo ng mga ordinaryong tao, siguradong mamamatay sila kung lalaban sila sa mga demonyong nakawala. Kahit nalilito ang lahat, buo pa rin ang loob nilang protektahan ang sangkatauhan. Si Tae-san lang ang patuloy na nakaalala sa matandang sama ng loob. Iniisip ni Tae-san na makasarili ang mga tao at hindi sila karapat-dapat protektahan. Kaya ayaw na ni Tae-san na protektahan pa ang sangkatauhan. Ang gusto na lang niya ay mapanatiling ligtas ang mga miyembro niya. Nang marinig iyon, agad na tumutol si Kang Ji at pinayuhan ang leader na baguhin ang isip niya. Nagtalo ang grupo tungkol sa misyon na protektahan ang sangkatauhan. Sa oras na ito, nagsalita si Marok para gumaan ang atmosphere. Inaya ni Marok si Won-seong sa isang inuman para mag-usap dahil pakiramdam niya ay masyadong naging mabigat ang usapan kanina lang. Alam ng lahat na hindi naman talaga si Tae-san ang tipo ng taong madaling mapuot sa mga tao. Si Kang Ji ang may pinakamaraming malasakit sa sangkatauhan, kaya gusto niya silang protektahan. Matalinong nagkomento si Marok na si Tae-san ay malamig lang sa labas, pero mainit ang puso sa loob. Gusto rin ni Tae-san na malaman ang tungkol sa muling pagkabuhay ng masamang espiritu, pero natatakot lang siyang magsalita. Kaya ayon kay Marok, kayang-kaya ni Won-seong na mana ang posisyon ni Tae-san. Dapat gamitin ni Won-seong ang pagkakataong ito para kumatawan kay Tae-san at alamin ang tungkol sa muling pagkabuhay ng masamang espiritu. Kasabay nito, tahimik na binuksan ni Tae-san ang Diyos na tigre, ang lihim na pinto. Dati itong libingan ng mga anghel. Orihinal na 12 ang mga Diyos sa grupo, pero matapos ang isang laban na buhay at kamatayan ang kapalit, 4 sa mga miyembro nila ang nagsakripisyo ng buhay nila. Nung panahong iyon, ginamit ni Marok ang staff niya para gawing bato ang mga kasama niya para manatiling buo ang mga katawan nila. Lahat ay nadurog ang puso sa pagkawala na iyon, lalo na ang leader na Diyos na tigre na si Tae-san. Sinisi ni Tae-san ang sarili niya bilang leader pero hindi niya pa rin naprotektahan ang mga miyembro. Kaya sa ngayon, ayaw na ni Tae-san na may mawala pa siyang mga kasama. Biglang lumitaw si Marok mula sa kung saan. Dumating siya at ibinunyag na si Sim ang gumising sa demonyo. Pinaalalahanan ni Marok si Tae-san na ipinanganak ang mga anghel para protektahan ang mga tao. Pero kahit anong payo ang ibigay ni Marok, matigas pa rin si Tae-san at ayaw makinig. Tumanggi si Tae-san na iligtas ang sangkatauhan at gusto lang niyang panatilihing ligtas ang 12. Kahit ganoon ang sinasabi niya, may malasakit pa rin si Tae-san sa mga tao. Nagdala si Tae-san ng malaking halaga ng pera sa pwesto sa bangketa para bilhin pabalik ang tindahan at kasabay nito ay binalaan niya ang matandang mag-asawa na umalis na dahil malapit nang magkaroon ng panganib. Sa kabilang banda, pumayag si Mir na bumalik sa bahay para suportahan ang mga kasama niya. Kinabukasan, nagjo-jogging si Kang Ji pero iniisip pa rin niya ang pakikipagtalo niya kay Kuya Tae-san. Umaasa si Kang Ji na si Tae-san ang maging tagaprotekta ng mga nakababatang kapatid at sila naman ang tutulong sa mga tao. Samantala, dala-dala ni Won-seong ang demon detector at kung saan-saan siya naglalakad. Nang pindutin ni Won-seong ang switch, naging berde ang paligid sa screen. Kapag may nakitang kakaiba, may lalabas na orange na tuldok sa screen. Nagsinungaling si Won-seong kay Juidol na kailangan niyang sumama sa pagsira sa isang drug trafficking ring. Pero ang totoo, paikot-ikot lang si Won-seong sa gubat para maghanap ng bakas ng demonyo. Pero kahit matagal siyang naglakad,
wala pa rin siyang nakitang orange na tuldok na lumalabas. Tungkol naman kay Dr. Bangwul, wala siyang ginagawa sa bahay kaya nag-practice siya ng archery. Pero ginamit ni Bangwul si Donyi bilang panangga na ikinatakot ni Donyi ng husto at halos maihi siya sa salawal. Buti na lang magaling bumaril si Bangwul. Kung hindi, baka naging tusok-tusok na parang sausage si Donyi. Samantala, dumating ang pulis na si Marok sa National Research Institute kung saan may nai-report na nakaw sa mga bagong nahukay na artifact. Natuklasan ng institute na isang itim na bato ang nawawala sa kanila. Wala nang iba pang ninakaw. Sa sandaling ito, tumawag si Won Seong para magreklamo. Sinabi ni Won Seong na buong araw na siyang paikot-ikot sa gubat pero hindi pa rin niya mahanap ang masamang espiritu. Agad namang pinalakas ni Marok ang loob ng junior niya at pinaalalahanan siya na ang lugar na iyon, ang lugar kung saan unang nagpakita noon ang masamang espiritu. Kinumbinsi rin ni Marok si Won Seong na kung gusto niyang pumalit kay Tae-san bilang leader, kailangan niyang magsikap. Nang marinig iyon, bahagyang gumaan ang pakiramdam ni Won Seong at ipinagpatuloy niya ang misyon niya. Inilihim ng dalawa ito at hindi sinabi sa iba pang miyembro ng grupo ng 12. Samantala, dinadala ng matandang mag-asawang sina Gumsun ang pera at mga plane ticket para isauli kay Tae-san. Desidido sila na kahit gaano pa ito kapanganib, ayaw nilang iwan ang pwestong pangkalye na kinagisna na nila sa buong buhay nila. Nagsimulang maalala ni Lola Gumsun ang nangyari mahigit 15 taon na ang nakalipas. Noong panahong iyon, madalas binubuli ng isang grupo ng mga sanggano ang maliliit na tindero sa palengke. Pinipilit nila ang lahat na lisanin ang pwesto para maagaw nila ito. Nang hindi nila mapilit ang mga ito, gumamit sila ng mararahas na paraan at winasak ang lahat. Noong panahong iyon, nalaman iyon ng grupo ng 12 at hiniling nila sa kuya nilang si Tae-san na kumilos para ayusin ang gulo. Noong una, ayaw tumulong ni Tae-san sa mga tao pero sa huli, kumilos pa rin siya ayon sa ugali niya. Sa ilang simpleng suntok lang, mabilis na pinadapa ni Tae-san ang mga siga. Tumingin ang pamilya ni Gumsun kay Tae-san nang may pasasalamat. Sa ilalim ng liwanag, mukha siyang isang Diyos dahil ang pwesto sa bangketa ay ari-ari ang iniwan ng ina niya. Hinding-hindi gustong iwan ni Gumsun iyon. Palagi niyang inaasahan na patuloy na protektahan ni Tae-san ang mga tao gaya ng ginawa niya noong taong iyon. Kasabay nito, inanyayahan ng magkakapatid si Mir sa orphanage para gumawa ng charity work. Nagsorry si Mir dahil namuhay siyang hiwalay at hindi kasama ang lahat noon. Biglang nakakita si Mir ng isang ilusyon na malubhang nasugatan ang mga kasama niya, na senyales na may masamang mangyayari. Sa rooftop, hawak ni Ogwi ang itim na bato na kakakuha lang niya mula sa museo. Ngayong may isa ng bato, si Ogwi sa kamay niya, 2 na lang ang kailangan niya para makuha ang sukdulang kapangyarihan. Dahil napag-usapan na rin ang mga bato, kailangan din nating ikwento ang pinagmulan ni Hai. Libu-libong taon na ang nakalipas, si Hai ay isa lang batang laging sunod ng sunod sa Diyos na tigre buong araw. Naiilang noon si Tae-san dahil hindi niya alam kung sino ito. Ipinaliwanag ni Marok na nilikha ng Diyos ang batang iyon. Mayroon itong kaparehong katangian at kapangyarihan ng 12 anghel dahil siya ang pinakakahawig ng Diyos na tigre. Kaya madalas niya itong sinusundan. Kalaunan, aakuin ng batang iyon ang responsibilidad na protektahan ang mundo tulad ng ibang mga anghel. Noong una, naiilang si Tae-san pero unti-unti siyang napalapit kay Hai. Habang lumilipas ang mga taon, lumaki ang bata at itinuring si Tae-san bilang kuya niya. Palaging pinaaalalahanan ng Diyos na tigre ang junior niya na ang dahilan ng pag-iral nila ay para protektahan ang mga tao. Magkatabi silang lumaban at magkasama nilang hinarap ang hindi mabilang na mababangis na laban. Balik sa kasalukuyan, nagtipon ang 12 sa communal house. Buong araw nang ginagawang target ni Bangwul si Donyi. Nakabalik na rin ang iba matapos ang isang mahabang araw ng volunteer work sa orphanage. Nakabalik na rin si Won Seong matapos magpagala-gala sa gubat habang naghahanap ng bakas ng demonyo. Nagsalo-salo ang grupo sa mabangong pritong manok at ipinagdiwang ang pagbabalik ni Mir. Matagal nang hindi naging ganito kasaya ang 12. Ibinahagi ni Juidol ang bonus niya ngayong buwan sa mga kasama niya dahil mahahaba ang buhay nila. Kailangan pa rin nila ng pera para mamuhay tulad ng mga tao. Hindi rin nakalimutan ni Won Seong na magyabang na ang sino mang mangangailangan ng tulong sa hinaharap ay pwede siyang direktang kontakin, na parang ipinapahiwatig na naiisip na niya ang posibilidad na pumalit kay Tae-san bilang leader. Dahil hindi naman sila ginugulo ng mga demonyo nitong mga nakaraang araw, medyo gumaan ang pakiramdam ng lahat. Biglang bumisita ang pulis na si Marok at gusto niyang makausap ng pribado si Tae-san. Sa oras na ito, lasing na si Tae-san. Madalas magkaroon si Tae-san ng bangungot tungkol sa muling pagbagsak ng mundo. Sa tuwing nagigising siya, hindi pa rin makawala si Tae-san sa gulat at takot. Kaagad pagkatapos noon, ipinakita ni Marok kay Tae-san ang video clip na nakuha mula sa kamera ng National Museum. Ipinapakita nito na pumasok si Ogwi at ninakaw ang itim na bato. Pagkahawak niya sa Spirit Stone, agad na kumislap ang puso ni Ogwi na nagpapatunay na may misteryosong koneksyon ng kapangyarihan sa pagitan ni Ogwi at ng bato. Iniisip nilang si Sim ang gumising kay Ogwi
at nagtulak dito na kunin ang bato. Ang agarang gawain ngayon ay pigilan si Mir na makontak nila at mapunta sa mga kamay nila. Bukod doon, kailangan ding mabilis na mahanap ng grupo ang pinagtataguan ng kulto dahil mas mabuting maunang kumilos kaysa umupo lang at hintayin ang kamatayan. Sa kabilang banda, si Sim na may matandang mukha ay wala sa sariling inaalala ang araw na winasak si Hae ng Diyos na tigre. Noong panahong iyon, wasak siya sa katawan at isip at halos hininga na lang ang natitira sa kanya. Habang nakahiga siyang halos hindi makagalaw, nakita niya ang 3 bato na iniwan ni Hae. Lumitaw si Ogwi at inasar si Sim na sa buong buhay nito ay hindi pa raw ito ngumingiti. Ang pangit na mukha ni Sim ay palaging nakakunot at hindi man lang kawili-wili. Iniisip ni Ogwi na kung ngumiti si Sim, baka bumilis pa ang pangongolekta nila sa 3 spirit stone. Pagsapit ng hapon, umakyat silang 2 sa rooftop para magpahangin. Nang lumipad ang maiitim na uwak, ginamit ni Ogwi ang mapula niyang mga mata na kayang makakita sa libu-libong milya para hanapin ang lokasyon ng mga spirit stone. Kinabukasan, sa junkyard, aksidenteng nahukay ng isang trabahador ang isang kumikislap na bato. Bago pa niya ito matingnang mabuti, dumating na ang kulto. Nagkataon namang gumagala si Wonseong malapit sa lugar na iyon, kaya nang magpakita ng signal ang screen ng device, agad siyang tumakbo habang sinusundan ang mapa. Samantala, naglalaban ng harapan sina Malsuk at Mir. Itinaas ni Mir ang kamay niya at lumikha ng malakas na puwersang nagpalipad sa kalaban niya. Nagulat si Malsuk na lahat ng kasama niya ay nawalan na ng kapangyarihan, pero si Mir ay may magic pa rin. Hindi niya maiwasang humanga sa kapangyarihan ng Dragon God. Dahil doon, mas gumaan din ang loob ni Malsuk. At least, may isa pa ring tao sa grupo na may banal na kapangyarihan. Pagkatapos ng laban, lumabas silang 2 para kumain ng ice cream at mag-relax. Iniisip ni Malsuk na kung sasama sa kanila si pulis na si Marok, hindi na nila kailangang mag-alala tungkol sa mga demonyo. Pero ang totoo, normal na tao lang si Marok. Isang makapangyarihang staff lang ang hawak niya. Noong huli niyang hinarap ang masamang grupo, malaki ang enerhiyang nagamit ni Marok. Sa kasalukuyan, hindi pa rin alam ng grupo ng 12 ang pinagmulan ng mga demonyo at ang tunay nilang lawak. Naging curious si Malsuk sa panaginip na naging dahilan kung bakit iniwan ni Mir ang mga kasama niya at namuhay ng hiwalay. Nanatili lang natahimik si Mir, mukhang hindi pa siya handang ibunyag iyon. Sa kabilang banda, naging malapit na pares sina Donnie at Bangwol sa Oriental Medicine Clinic. Naghanda si Bangwol ng isang uri ng herb na pansamantalang nagpapalakas ng katawan para harapin ang mga demonyo. Pero kapag nawala ang epekto ng gamot, dadaan ang katawan nila sa matinding sakit. Noong una ay nag-alangan si Donnie, pero dahil ang bango ng gamot, inilagay niya ito sa bulsa niya. Kasabay nito, nag-set si Marok ng meeting para sa grupo ngayong gabi para i-report ang sitwasyon. Sa meeting, ibinunyag ni Marok na si Samin ang gumising kay Ogwi. Kahit hindi pa malinaw kung ano talaga ang tunay na balak ni Samin, pagkatapos noon ay tinawag ni Taisan si Mir sa kwarto para makipag-usap. Gusto ni Taisan malaman kung may nakilala ba siyang kakaiba kamakailan. Dahil malinaw sa pag-atake ng kulto, ilang araw na ang nakalipas na si Mir ang target. Para masigurong ligtas siya, nagpasya si Taisan na siya mismo ang mag-imbestiga sa plano ng mga kontrabida. Kasabay nito, hindi rin niya nakalimutang sabihan si Mir na manatili muna sa bahay kasama ang lahat sa ngayon. Bahagyang nanginig si Mir nang maalala niya ang bangungot na matagal nang bumabagabag sa kanya. Sa panaginip niya, nakita niya ang sarili niyang pumapasok sa isang kuweba. Nakatayo siya sa harap ng isang kontrabidang may nakakatakot na aura. Samantala, ang grupo ng 12 ay malubhang nasugatan. Natakot siya na balang araw ay maging pabigat siya at mailagay sa panganib ang mga kasama niya. Kasabay nito, paikot-ikot pa rin si Wonseong sa gubat, walang kapagurang hinahanap ang lungga ng demonyo. Matapos ang isang buong araw ng pagod at pawis, natunto ni Wonseong ang kinaroroonan ng masamang kulto at tahimik niya silang sinundan. Pumasok sila sa isang tunnel at sa isang iglap na wala ang buong grupo na parang bula. Siguradong may lihim na harang ang lugar na ito na hindi alam ng kahit sino ang daan. Sa panig na ito, tiningnan ni Taisan ang pader na may mga simbolo ng zodiac. Biglang kumirot ang puso niya habang naaalala niya ang mga dating alaala. Noong panahong iyon, lumambot ang puso ni Mir at nakiusap siya sa kuya niya na huwag patayin ang demonyo. Pero dahil sa galit at responsibilidad na protektahan ng sangkatauhan, noon ay gusto ni Haite na siya mismo ang pumatay sa demonyo. Habang malalim ang iniisip niya, biglang narinig ni Taisan si Wonseong na tumatakbong pabalik para i-report na nahanap na nito ang pinagtataguan ni Samin at ng mga uwak. Kasabay nito, iminungkahi ni Wonseong na gumawa agad ng plano ang grupo bago mahuli ang lahat. Sa lungga, nagdiwang ang 2 kontrabida dahil nakuha na nila ang 2 spirit stone. Naniniwala sila na kapag nakuha nila ang huling bato kasama ang Dragon Soul sa katawan ni Mir, ang sukdulang kapangyarihan ni Haetai ay tuluyan ng mapupunta kay Ogwi. Nag-aalala ang Black Crow dahil palaging nasa tabi ni Mir ang Diyos na tigre para protektahan siya, kaya hindi madaling hulihin si Mir. Ibinunyag ni Samin na nawalan ng lahat ng kapangyarihan ang 12 mula nang iselyo nila ang mga tarangkahan ng impyerno.
Bukod pa roon, si Tae-san, kahit malamig ang ugali, ay may nakamamatay ding kahinaan. Kinaumagahan, lihim na umalis sina Tae-san at Marok para hanapin ang demonyo. Hindi ipinaalam ng dalawa sa mga kapatid nila. Natatakot si Tae-san na malagay sa panganib ang mga kasama niya, kaya sinabi niya kay Marok na sumunod lang ng malapitan sa likod niya. Sa panig na ito, alam na ng grupo ng masamang kulto ang kahinaan ng Diyos na tigre. Naghahanda silang umatake sa mag-asawang Geumsun. Nakatakip ang mga mukha nila at madilim ang mga mata nila, kaya mukha talaga silang mga sugo ng kamatayan. Biglang kumislap ang bato, senyales na kumikilos na ang demonyo. Tumawag ang mga miyembro ng 12 at pinapabalik agad si Tae-san sa street food stall. Samantala, napakalapit na sana ni Tae-san sa madilim na harang pero napilitan siyang bumalik para tumulong. Lumalabas na lahat ng ito ay masamang plano lang ng grupo ng kulto na sinadyang gawin para maakit ang mga anghel sa isang bitag. Kaawa-awa ang matandang mag-asawa dahil pinahirapan sila hanggang sa mawalan na ng lakas. Isinugal ng matandang lalaki ang buhay niya para sugurin ang mga ito at iligtas ang asawa niya pero hindi siya umubra sa mga kalaban. Isang magaang pitik lang ng kamay nila, bumagsak na siya at hindi na nakagalaw. Nang makita iyon, sinamantala ni matandang Geumsun ang pagkakataon para tumakbo papunta sa istasyon ng tren. Habang tumatakbo, sumisigaw siya ng tulong at sinasabing may mga demonyo pero walang pumansin sa kakaiba niyang kilos. Samantala, mahigpit siyang hinahabol ng grupo ng kulto, desididong huwag hayaang makatakas ang kanilang biktima. Ginamit ni Geumsun ang lahat ng lakas niya para makatakas. Buti na lang at nakahanap siya ng pansamantalang mapagtataguan sa banyo. Nanginginig si Geumsun habang nagdarasal sa langit at kay Buddha. Nang akmang ilalabas na niya ang cellphone niya para tumawag sa pulis, bigla nang sumugod papasok sa banyo ang grupo ng kulto. Sa sandaling iyon, wala siyang nagawa kundi manginig sa takot na baka matagpuan siya. Samantala sa labas, dumating si Tae-san sa tamang oras para iligtas ang matandang lalaki. Nang malaman niyang nasa istasyon ng tren si Geumsun, agad siyang pumunta para iligtas ito. Sa mismong sandali ng matinding panganib, dumating si Tae-san sa tamang oras. Sinabihan ni Tae-san si Marok na ilayo si Geumsun sa lugar habang siya naman ang maiiwang lalaban sa grupo ng kulto. Pero napapalibutan na sa lahat ng direksyon sina Marok at ang matandang babae. Dumagsa ang grupo ng kulto na parang mga langgam. Hindi nila pinapayagang makatakas ang kanilang biktima. Buti na lang, dumating ang 12 para gumawa ng daan para sa mga kasama nila. Sumugod sina Malsuk at Doni para harangin ang mga kalaban, pero hindi nagtagal ay natalo rin sila. Dahil sa sobrang dami ng mga kalaban at sa pagkakaselyo ng kapangyarihan nilang pang-anghel, halos hindi na sila makalaban. May isa sa kanila ang nagpasyang maiwan para lumaban kasama ni Malsuk at Doni. Samantala, itutuloy naman ng iba ang paghabol sa grupo ni Geumsun. Lumalabas na parte pala iyon ng plano ni Samin. Sinadya niyang paghiwa-hiwalayin ang team ng 12 para mahuli si Mir. Pinangunahan ni Samin ang mga tauhan niya para basagin ang harang at sumugod na parang gutom na tigre. Sa oras na ito, si Mir at Dr. Bangwol na lang ang naiwan sa bahay. Agad silang pumuwesto para dumepensa. Mabilis na itinaas ni Bangwol ang pana niya at itinapat diretso sa mga kontrabida. Ngayon, humaharap ang team ng 12 sa isang matinding laban para mabuhay. Sa tensyonadong sandaling iyon, biglang naalala ni Mir ang isang alaala mula mahigit 15 taon na ang nakalipas. Noong panahong iyon, tinulungan ng team ng 12 ang restaurant ng ina at anak ni Geumsun. Mula nang maparusahan ang mga sanggano, hindi na sila nangahas manggulo pa sa mga tindero sa palengke. Sobrang nagpasalamat ang ina ni Geumsun sa pagliligtas sa buhay nila. At ang maliit na si Geumsun noon ay talagang iniidolo si Tae-san. Gumuhit pa siya ng larawan ng Diyos na tigre bilang isang maliwanag na bituin sa gabi. Malamig at tahimik si Tae-san sa panlabas, pero sa totoo lang ay likas siyang mabait. Palagi siyang lihim na tumutulong sa mga tao. Noong panahong iyon, pinag-uusapan ng mga miyembro na matagal na simula ng hayagang makipag-ugnayan ng boss sa sangkatauhan. Halos 100 taon na ang nakalipas ang huli. Noong panahong iyon, nakiusap si Geumsun sa lahat na malaman ang pangalan ng taong tumulong sa kanila. At noong panahong iyon, sinabi ng buong grupo ng 12 na ang pangalan niya ay Tae-san. Sa sandaling ito, inutusan ni Samin ang mga tauhan niya na sumugod para atakihin si Mir at Bangwol. Agad na nakapagpabagsak si Bangwol ng 2 gamit ang lason niyang pana. Nang mapalibutan ng mga tauhan si Bangwol, palihim na nagpakawala si Samin ng madilim na enerhiya na nagpabagsak kay Bangwol. Sa galit ni Mir, pinakawalan niya ang kapangyarihan niya para itaboy ang mga tauhan at iligtas ang kapatid niya. Pero sa harap ng madilim na kapangyarihan ni Samin, napasuko si Mir. Bumalik ang nakaraan, ikinakarga ng mga miyembro ang mga gamit sa sasakyan para lumipat sa bagong base. Samantala, lumipad sina Tae-san, Doni at Juidol papuntang Pilipinas para maningil ng utang, pero ang totoo, pumunta sila roon para imbestigahan ang grupo ni Samin. Sa panig na ito, nag-ayaan ang mga babae na mag-camping para makapag-relax matapos ang nakakapagod na panahon. Sa campsite, ninamnam ni Malsuk ang amoy na kumakalat mula sa pagkain. Pagkatapos noon, tinikman ni Malsuk ang sabaw pero nabilaukan siya.
Nang makita iyon, tinikman din ni Kang Ji ang sabaw at nabilaukan din. Mapait pa nga ang lasa ng sabaw, parang caramel macchiato. Lumalabas na si Bang Wol pala ang nagtimpla nito. Sa sandaling iyon, sinusubukan pa rin niyang budburan ng kung ano-anong kakaibang spices ang isa pang putahe. Nang sinusubukan na ng magkakapatid na pigilan si Bang Wol sa pagluluto, biglang dumating si Mir. Masayang niyakap ni Mir ang mga kapatid niya at pagkatapos noon, naglaro silang magkakasama sa paligid ng campfire. Pero ang tunay na pakay ni Mir ay ang magic potion. Iyon ang potion na espesyal na ipinahanda ni Mir kay Bang Wol para kay Donnie sakaling may mangyaring delikado. Sa mismong sandaling iyon, may lumitaw na ilusyon sa isip ni Mir. Nakita ni Mir si Tae-san na nakabagsak sa lupa at unti-unting nawawala ang kapangyarihan nito. Pagbalik sa labanan, inilabas ni Donnie ang espesyal na potion na naihanda na noon ni Bang Wol. Pagkainom niya nito, unti-unting nagbago ang katawan ni Donnie at umuusok ang buong katawan niya habang namumula ang balat niya. Muling bumalik ang kapangyarihan ng anghel. Parang nawala ng kontrol si Donnie sa pag-atake sa demonyo. Pero ang demonyong ito ay hindi pangkaraniwan. Kaya niyang makipaglaban ng tabla kay Donnie, dahilan para unti-unting mawala ng kontrol ang kapangyarihan ni Donnie. Nang maitapon ni Donnie ang demonyo, biglang umatake ang side effect ng potion at pinasakit ang buong katawan niya. Mabilis na hinarap ni Malsok ang demonyong iyon saka inalalayan si Donnie na umalis sa lugar na iyon. Sa kabilang banda, hirap na hirap ang grupo ni Marok laban sa hukbo ng mga demonyo. Sila ang mga nabigyan ng demonic power. Kahit anong atake ang gawin ng grupo ni Marok sa kanila, walang nararamdamang sakit ang mga demonyo. Ang tanging puwersa lang nila ay ang magic staff ni Marok, pero nagamit na niya iyon para protektahan si matandang Geum-sun. Dahil doon, pinahirapan ng mga demonyo ang natitirang mga miyembro. Sinubukan nilang makatakas mula sa pagkakakubkob, pero dahil wala na silang kapangyarihan ng mga anghel, hindi sila umubra sa mga demonyo. Nang unti-unti nang nawawalan ng pag-asa ang mga tauhan, dumating si Tae-san na parang tagapagligtas. Sunod-sunod siyang sumuntok at pinabagsak ang bawat isa sa kanila. Kahit wala na kay Tae-san ang kapangyarihan ng mga anghel, hindi basta-basta ang mga kamao niyang hinasa sa loob ng libu-libong taon. Mag-isa lang na hinarap ni Tae-san ang lahat ng demonyo at wala ni isa sa kanila ang nakabangon pa. Kasabay nito, sa isang liblib na folklore museum na parabang kinalimutan na ng panahon, nahanap na ng mga demonyo ang kailangan nila. Iyon ang huling soulstone na nagkunwaring isang ordinaryong sinaunang bato. Naglalakad si Ogui nang bigla siyang makaramdam ng matinding sakit. Dahil sa pagtataka, bumaba siya sa basement. Pagharap niya sa isang mahiwagang kulungan, nagulat si Ogui na nahuli pala ni Samin si Mir. Pagbalik sa mansyon, wasak ang lahat ng nasa paligid. Mga bakas iyon ng mga demonyo. Si Bang Wol na lang ang naiwang nakahiga sa sahig at hindi gumagalaw. Agad na lumapit ang lahat para buhatin ang nakababatang kapatid nila. Sa sandaling ito, napagtanto nilang nadala na si Mir. Galit na tinanong ni Tae-san kung sino ang may kagagawan nito at alam niyang si Samin iyon. Sa sobrang galit, gusto ni Tae-san na agad puntahan at iligtas si Mir pero pinigilan siya ni Marok. Sa ngayon, hindi pa nila kayang harapin ang mga demonyo. Kailangan muna nilang magkaroon ng mas siguradong plano para mailigtas si Mir. Pagkatapos noon, pinakalma ni Marok si Tae-san at sinabing siguradong makakahanap siya ng paraan para iligtas si Mir. Nang marinig iyon, pumunta si Tae-san kay Geum-sun para tingnan ang kalagayan nito. Sa oras na ito, naghihingalo na si Geum-sun. Ang sugat na dulot ng demonic energy ang nagpapahirap sa matandang babae. Naging maitim na itim ang balat niya at sobrang hina na ng paghinga niya. Ginamit na ni Bang Wol ang pinakabihirang mga halamang gamot pero wala pa ring silbi. Habang wala nang maisip ang lahat, may naisip na paraan si Won-seong at iyon ay ang pagbukas sa tarangkahan ng impyerno. Kapag nabuksan ang tarangkahan ng impyerno, babalik din ang banal na kapangyarihang nakaselyo. Pero tumanggi si Marok. Kapag nabuksan ang tarangkahan, malalagay na naman sa panganib ang mundo ng mga tao. Agad na napaisip ang lahat dahil bawat padalos-dalos na desisyon ay may mabigat na kapalit. Para mapanatili ang buhay ni Geum-sun at mapigilan ang pagkalat ng lason, sinubukan ni Bang Wol na turukan siya ng gamot. Pero hindi maganda ang sitwasyon. Si Marok, na malalim ang iniisip, ay bigla na lang umalis sakay ng sasakyan nang hindi namamalayan at nakita iyon ni Won-seong. Sa sandaling ito, si Won-seong lang ang nakakaalam sa lungga ng mga demonyo. Gusto ng lahat na sabihin ni Won-seong ang lokasyon pero sumunod siya kay Marok kaya nanahimik siya. Nagkaroon ng pagtatalo. Napagtanto nilang pumunta si Marok sa lungga ng kalaban. Agad na pumasok si Won-seong para i-report ang balitang ito kay kuya. Naunawaan ni Tae-san kung ano ang gustong gawin ng kapatid niya. Kaya agad na umalis sina Tae-san at Won-seong sakay ng sasakyan at naiwan ang mga tauhan na litong-lito. Kasabay nito, sa lungga ng kalaban, nagising na si Mir. Nakaharap niya si Samin. Gumamit ito ng demonic energy para muli siyang mawalan ng malay. Sa mamasamasang lungga, nagsimula na ang huling ritual. Mahigpit na nakagapos si Mir sa isang altar na bato na puno ng mga sinaunang ukit. Dahan-dahang lumapit si Ogui sa harap ni Mir. Nakita ni Samin ang pag-aalinlangan na dumaan sa mga mata ni Ogui, kaya inilagay ni Samin ang magic stone sa altar. Bumuka ng malapad ang mga pakpak ng demonyo. Dahil sa kapangyarihan ni Ogui, nagsanib ang tatlong bato bilang isa.
Isang nakakadiring daloy ng enerhiya ang unti-unting lumamon sa lahat. Itinaas ni Samin ang dalawang kamay niya habang may binubulong na nakakatakot na mga orasyon. Dahan-dahang nahugot mula sa katawan ni Mir ang isang napakaliwanag na sinag. Iyon ang Dragon Soul. Nagsiksik ito sa isang bilog ng purong liwanag na lumulutang sa hangin. Nakatayo si Ogwi roon, handang lunukin iyon para makumpleto ang proseso ng pagbuhay muli sa kapangyarihan ni Haitay. Samantala, sa labas ng tunnel, nahanap na ni Marok ang lihim na pinto. Ginamit ni Marok ang kapangyarihan ng magic staff. Isang bughaw na liwanag ang kumalat sa paligid. Sinubukan ni Marok na alisin ang selyo. Unti-unting nagkaroon ng mga bitak ang pader pero hindi sapat ang kasalukuyang kapangyarihan ni Marok. Nagsimulang dumugo siya dahilan para mapaluhod siya sa sakit. Nang akmang sipsipin na ni Ogwi ang kapangyarihan ng banal na dragon, biglang bumalik ang isang nakalimutang alaala. Isa iyong masayang sandali ni na Ogwi at Mir. Sa sobrang sakit, hinawakan ni Ogwi ang ulo niya at saka bumagsak. Nagalit si Samin nang makitang nahulog sa lupa ang energy stone. Parang nasayang ang lahat ng pinaghirapan ni Samin. Sa mismong sandaling iyon, nabasag sa pira-piraso ang batong pader ng harang, sumugod papasok si Marok at malakas na tinawag ang pangalan ni Mir. Nabaliw sa galit si Samin. Sinubukan niyang gamitin ang kapangyarihan ng magic stone. Pinalibutan ng demonic energy ang katawan ni Samin pero bigla ring naglaho ang lahat ng iyon. Sa tindi ng galit, sumugod si Samin at tinaga si Marok ng isang beses pero parang walang epekto iyon kay Marok. May isa pang demonyo na nagtangkang agawin ang magic staff. Pero sapat ang kapangyarihan ni Marok para gawin itong abo. Binantaan ni Marok ang natitirang mga demonyo. Agad siyang pinalibutan ng mga ito. Kalmadong inikot ni Marok ang staff niya at pinabagsak ang bawat isa. Madaling dinurog ng nakakatakot na kapangyarihan ni Marok ang mga demonyo. Pagkatapos noon, lumikha si Marok ng 5 clone ng sarili niya. Habang ipinapakita ang kapangyarihan ng staff, ngumiti si Marok at umatake. Nanatili lang na nakatayo si Samin, nagmamasid at walang kahit katiting na takot na ipinapakita. Samantala, isa-isang tinalo ng mga clone ni Marok ang bawat demonyo. Biglang natuklasan ni Samin ang isang nakamamatay na kahinaan. Isang bugso ng maitim na demonic energy ang bumaril ng kasing bilis ng kidlat. Hindi nakaiwas si Marok, kaya tinamaan siya ng diretsyo. Sa sakit, bumagsak si Marok sa lupa. Kahit malubha ang sugat niya, tinanong pa rin ni Marok si Samin tungkol sa totoong plano nito. Gusto malaman ni Marok kung balak ba nitong buksan muli ang tarangkahan ng impyerno o hindi. Sa sandaling iyon, nagising si Ogwi. Naalala ni Ogwi ang mga laban noon. Noong panahong iyon, malubhang nasugatan si Ogwi at ginawa ni Mir ang lahat para iligtas siya. Ang mga luha ni Mir noon ay nakaimprenta pa rin sa alaala ni Ogwi. Sa mismong sandaling iyon, dumating si Taesan dala ang kapangyarihan ng Diyos na tigre. Galit na galit si Taesan at handa nang harapin si Ogwi, pero humarang si Mir sa harap niya. Ginamit niya ang kapangyarihan ng dragon para itulak pa atras si Taesan, pero hindi natinag si Taesan. Agad siyang gumanti, dahilan para malakas na tumama si Mir sa pader ng bangin. Humakbang pasulong si Taesan. Pinagtibay niyang iyon na ang katapusang nakalaan para kay Ogwi. Nang akmang susuntok na si Taesan, dumating si Marok sa tamang oras para pigilan siya. Sinabi ni Marok na ito ang kagustuhan ng Diyos. Ipinahayag ni Marok na buburahin niya ang lahat ng alaala ni Mir at Ogwi. Kasabay nito, inutusan niya si Taesan na ilayo muna si Mir. Siya na raw ang bahala sa natitira. Kaagad pagkatapos noon, napasigaw si Ogwi sa desperasyon nang madala si Mir palayo. Tumayo si Marok sa harap ni Ogwi. Malamig niyang sinabi na mararanasan ni Ogwi ang pakiramdam ng mabaon magpakailanman. Lumitaw ang isang bilog ng bughaw na kapangyarihan. Humigpit ang mga kadena at tuluyang isinelyo si Ogwi sa impyerno habang buhay. Balik sa nakaraan, sina Mir at Kangji noong panahong iyon ay pilit na hinahabol ang mga enerhiya ng masasamang espiritu. Kahit nakita na nilang dalawa iyon, nakatakas pa rin ang masamang espiritu. Nawala ang bakas, pero nanatili pa rin ang pakiramdam ng masamang presensya. Mahinang bumulong si Kangji na siguradong nasa paligid lang iyon. Pagkatapos noon, nagpasya siyang maghiwalay sila para mas lumawak ang paghahanap. Ilang sandali lang, biglang lumitaw si Kangji mula sa likod ng isang sinaunang puno, dahilan para magulat si Mir. Nabigo ang paghahabol, pero hindi nagpakita ng pagkadismaya si Mir. Sa halip, lumitaw sa mga mata ni Mir ang malalim na pag-aalala. Napansin ni Mir ang nakakabahalang pagbabago. Ang mga masasamang espiritu na dati ay sa dilim lang nagwawala ay nagsisimula ng magpakita ng parami kahit araw o gabi. Sinubukan ni Kangji na baliwalain ang alalang iyon pero bigla niyang napansin na wala palang balak si Mir na sumama pabalik. Nang sabihin ni Mir na mauna na si Kangji, ang matatag nitong tingin ang nagsabi ng totoo. Agad na naintindihan ni Kangji ang lahat. Ipinakita niya ang pagkadismaya niya nang malamang nakikipagkita pa rin si Mir sa taong iyon. Pagkatapos noon, inulit ni Kangji ang babala ng grupo tungkol sa panganib kapag sinuway ni Mir ang patakaran. Hindi na ito tungkol lang kay Mir.
Inilarawan ni Kang Ji ang nakakatakot na maaaring mangyari kapag nalaman ni na Taisan at Marok ang totoo, habang binibigyang diin din niya ang presyong babayaran ni Ogwi. Pagkasabi niya, tumalikod si Kang Ji at iniwang mag-isa si Mir kasama ang masakit na pagpili sa pagitan ng pag-ibig at tadhana. Balik sa kasalukuyan, unti-unti nang nabawi ni Ogwi ang ulirat niya. Nagising si Ogwi, tumingin kay Mir sa huling pagkakataon at saka ibinaling ang mga mata niya kay Samin. Bumuka ng malapad ang mga pakpak ng demonyo at lumipad siya ng diretso papunta sa traidor. Nagalit ng husto si Ogwi nang mapagtanto niyang naglakas loob si Samin na kunin ang soulstone niya. Kaagad pagkatapos noon, nakita ni Ogwi si Marok, ang taong minsang nagselyo sa kanya, na nakahandusay sa lupa at halos hindi na humihinga. Tinanong ni Ogwi ang sarili niya kung sino ba ang dapat niyang unahing patayin. Sinubukan ni Marok na abutin ang magic staff pero agad siyang naitulak palayo ni Ogwi. Sinamantala iyon ni Samin at sumugod na may hawak na kutsilyo para saksakin si Ogwi. Pero madaling nakaiwas si Ogwi. Ang mga pakpak ni Ogwi, na tigas bakal, ay parang matibay na pananggalang na nagpawalang silbi sa lahat ng pag-atake ni Samin. Sa isang hampas lang ng mga pakpak niya, tuluyan nang nadaig ni Ogwi ang kalaban niya. Pagkatapos noon, pumailan lang si Ogwi sa himpapawid para umiwas sa atake at ginamit ang kapangyarihan ng mga pakpak niya para supilin ang kalaban. Nang bumagsak si Samin sa lupa, ibinigay ni Ogwi ang huling suntok at doon nagtapos ang 1,000 taong buhay ng pari. Pagkatapos harapin si Samin, agad na tumingin si Ogwi kay Marok, ang taong pilit na gumagapang papunta sa sinaunang altar na bato. Hinarangan ni Ogwi si Marok at saka mahigpit na sinakal ang leeg nito. Malamig na tinanong ni Ogwi kung ano ang pakiramdam kapag hindi na makagalaw ang katawan mo. Pagkatapos noon, tinanong ni Ogwi kung bakit siya minsang isinelyo ni Marok. Sumagot si Marok na lahat ng iyon ay dahil sa kagustuhan ng Diyos. Sa sandaling nawalan ng bantay si Ogwi, biglang ginamit ni Samin ang natitira pang huling lakas sa bato para atakihin si Ogwi. Agad na binalot ng dilim ang buong silid. Kaagad pagkatapos noon, ibinuka ni Ogwi ang mga pakpak niya at lumipad palayo kasama si Mir. Sa sandaling ito, nagawa ni Samin na mabawi ang bahagi ng lakas niya. Lumikha si Samin ng bagong hukbo para habulin ang mga katatakas lang. Sa malamig na sahig, si Marok na lang ang naiwang naghihingalo. Sinubukan ni Marok na kunin ang communicator para tawagan si Taesan. Narinig sa linya ang pamilyar na boses ni Marok, pero mahina at putol-putol, halong masakit na habol hininga. Ang bawat salita ni Marok ay parang hampas ng martilyo na dumidiretso sa puso ni Taesan. Ibinunyag ni Marok na nasipsip ni Samin ang kapangyarihan ni Haetai, kaya nagkaroon siya ng kakayahang kontrolin ang mga tao. Dinala ni Ogwi si Mir dahil target niya ang Dragon Soul na malalim na nakatago sa loob nito. Kapag nakuha ni Samin ang kapangyarihang iyon, magiging hindi na siya matatalo. Sa huli, ibinigay ni Marok ang isa niyang huling utos at iyon ay ang dapat buksan ni Taesan ang tarangkahan ng impyerno. Pahina ng pahina ang paghinga ni Marok. Ang huli niyang mga salita ay tungkol sa isang hindi pa nababayarang utang at isang huling paghingi ng tawad sa buong team. Kaagad pagkatapos noon, nawala ang signal. Sa sobrang kawalan ng magawa, napasigaw si Taesan sa pangalan ni Marok habang umaagos ang luha niya. Agad pagkatapos noon, inutusan ni Taesan si Wonseong na bilisan pa ang pagmamaneho dahil nasa panganib ang buhay ni Marok. Pagdating nila, isang wasak na eksena ang tumambad sa mga mata nila. Sa gitna ng mga guho, nakita ni Taesan ang walang galaw na katawan ni Marok. Lumuhod si Taesan habang yakap ang bumagsak niyang kasama, ang kuya nilang pumanaw. Ang sigaw ni Taesan ay hindi na sigaw ng isang Diyos, kundi sigaw ng isang taong nawalan ng mahal sa buhay. Dinala nila ang katawan ni Marok pabalik sa base. Nadurog ang puso ng lahat sa pagkawala ng isang kuya na ginugol ang buong buhay niya sa pagprotekta sa mga nakakabata sa kanya. Ang staff, kasama ng katawan ni Marok, ay unti-unting naglaho at naging wala. Sinundan ng mga mata ng lahat ang bughaw na liwanag na lumipad ng malayo at tuluyang naglaho. Biglang sumulpot sa isip ni Taesan ang isang alaala. Nakatayo si Taesan sa harap ng batong libingan ng isang tao. Umalingaw-ngaw ang isang seryosong boses na nagpapaalala tungkol sa kakaibang halaga ng sangkatauhan, tungkol sa misyon ng mga anghel na ipinadala para protektahan ang mga tao at tungkol sa sakripisyo ng iba pang mga miyembro. Parang hindi na iiwasang bahagi iyon ng marangal nilang tadhana. Sa kasalukuyan, pabulong na sinabi ni Taesan na tunay nga itong isang napakalungkot na kapalaran. Malalim na nakaukit ang pait at galit sa mga mata ni Taesan. Pagbalik sa realidad, tumayo si Taesan sa harap ng tarangkahan ng impyerno, isang napakalaking sinaunang harang. Nakatingin ang mga junior niya sa bawat kilos ni Taesan. Naiintindihan nilang lahat na dumating na ang oras para buksan ang tarangkahan. Sa kabila ng pagpigil ni Wonseong, nanatiling buo ang pasya ni Taesan. Ang dalamhati ni Taesan ay naging isang naglalagablab na apoy. Sunod-sunod na bumagsak ang mga suntok ni Taesan na may nakakatakot na lakas. Naging mabagyong mabagsik ang langit. Bumagsak ang mga kulog. Unti-unting lumitaw ang mga bitak sa harang. Isang bughaw na liwanag ang bumalot sa lahat. Sa isang dagundong na yumanig sa langit, tinipon ni Taesan ang buong lakas niya sa isang bagsak na atake. Nabiyak ang tarangkahan. Bumalik na ngayon ang nakasilyong kapangyarihan ng mga anghel. Humarap si Taesan sa mga junior niya at pinagtibay na ngayong nabasag na ang tarangkahan ng impyerno. Isang araw lang ang palugit nila.
Kailangan nilang mahanap si Mir, patayin sina Samin at Ogwi at pagkatapos ay bumalik para isara ang tarangkahan. Kasabay nito, sa ibang lugar, may rumagasang maitim na usok na may dalang kamatayan at kaguluhan na parang baha. Nilamon nito ang lahat ng liwanag sa paligid. Nagsimulang magbago ang mundo. Naging itim na itim ang langit na parang tinta. Kahit araw pa, may kakaibang maitim na alikabok na parang abo mula sa bulkan ang bumabagsak. Sunod-sunod na nagbo-broadcast ng babala ang balita sa telebisyon habang sumiklab ang kaguluhan sa mga kalsada. Ang pagbusina ng mga galit na sasakyan ay mabilis na nauwi sa karahasan. At pagkatapos noon, nangyari ang pinakanakakatakot. Nang maramdaman ang pamilyar na kapangyarihan, ginamit ni Samin ang magic para palayain ang lahat ng kaluluwa. Biglang naging itim ang mga mata ng mga ordinaryong tao. Nagsisigaw sila at nag-atake sa isa't isa na parang mababangis na hayop. Biglang naging buhay na impyerno ang lungsod. Samantala, lalong lumalala ang sakit ni Gyeomsun. Ang sakit na iyon ay unti-unting kinakain ang buong katawan niya. Nag-aalalang nakatingin si Bangwul, pero matapos nilang mabawi ang kapangyarihan nilang panganghel, nagawa nilang linisin ang demonic poison na ito. Kasabay nito, sa isang liblib na bulubunduking lugar, tinangay ni Ogwi si Mir at nakatakas. Pareho silang nawalan ng malay sa loob ng isang malaking kuweba kung saan hindi sila mahanap ng mga demonyo. Samantala, nagsimula ng kumilos si Taisan at ang mga tauhan niya. Ang eksena ngayon ay walang pinagkaiba sa nangyari libu-libong taon na ang nakalipas, noong nilamon ng apoy ng impyerno ang mundo. Sa gitna ng nakamamatay na sitwasyong iyon, matapang na lumaban ang grupo ni Taisan laban sa mga demonyo. Tinulungan sila ng kapangyarihang panganghel para madaling talunin ang napakalaking hukbong iyon. Mula sa langit, tuloy-tuloy na bumabagsak ang mga kidlat at nililiwanagan ang labanan ni Taisan at Haitay, ang taong minsan niyang itinuring na tunay na kapatid pero ngayon ay nilamon na ng kapangyarihan. Nang akmang aatake na si Taisan, muli na namang bumalik ang mga alaala. Sa huli, pinili ni Taisan na talikuran ito at lumakad palayo. Pinigilan ni Taisan si Marok at sinabing tama na. Pero pinagtibay ni Marok na naging demonyo na si Haitay at kailangan na siyang patayin. Sa sandaling iyon, hinarap ni Marok si Haitay na naging isang masamang espiritu dahil sa pagkasira. Umalingaw-ngaw ang isang boses na pinagtitibay na iyon ang kagustuhan ng Diyos at kailangang wasakin si Haitay. Ginamit ni Marok ang kapangyarihan ng staff. Lumikha siya ng isang harang na kumulong kay Haitay. Nagsimulang sumigaw ng marahas si Haitay. Sa isang sandali ng pag-aalinlangan, humina ang spell ni Marok. Sa mismong sandaling iyon, sumabog ang kapangyarihan ni Haitay. Winasak ang mga kadena at saka inatake si Marok. Hindi pa roon nagtapos iyon dahil ginamit din ni Haitay ang kapangyarihan niya para patayin ang apat niyang senior. Dahil sa galit at sama ng loob, nagngit-ngit si Taisan. Iyon ang pinagmulan ng trahedya, ang huling patak na nagpuno sa lahat. Sumugod si Taisan at nagpakawala ng nakamamatay na suntok para talunin si Haitay. Ang kapangyarihan ni Haitay ay unti-unti ring naglaho mula sa mundo. Pagkatapos talunin ng demonyo, sabay-sabay na ginamit ng lahat ang kapangyarihan nila para isara ang tarangkahan ng impyerno. Sa kabilang panig, habang wala sa ulirat, naalala ni Ogwi ang mga dating alaala nila ni Mir. Iyon ang pinakamasasayang sandali nilang dalawa. Pero panandalian lang ang pag-ibig na iyon dahil likas na magkaiba ang pagkatao nila. Si Mir ang may hawak ng kapangyarihang panganghel. Samantalang si Ogwi ay isa lamang ordinaryong tao na may kakayahang makaramdam ng spiritual energy ng mga demonyo. Parang nabasa ni Mir ang iniisip ni Ogwi. Sinabi ni Mir na napaka-espesyal ng regalong ibinigay ng Diyos kay Ogwi. Kapag nabasag ng masasamang espiritu ang mahiwagang harang, si Ogwi lang ang makakaramdam at makakahanap ng mga soul stone. Pero nagsimulang manghina ang kumpiyansa ni Ogwi. Inamin ni Ogwi na kamakailan ay hindi na niya maramdaman ang spiritual energy. Kahit ang kwintas, isang sinaunang artifact na kayang makaramdam ng dark energy, ay hindi na rin tumutugon. Hinawakan ni Mir ang kamay ni Ogwi at ipinasa sa kanya ang init at kapanatagan. Nangako si Mir na poprotektahan niya si Ogwi kahit ano pa ang mangyari. Pero sa halip na pag-aanin siya, lalong pinatatag ng mga salitang iyon ang puso ni Ogwi. Tumingin ng diretso si Ogwi kay Mir at nagsimulang manalangin. Naalala ni Ogwi ang kwento ni Marok. Isang tao na taimtim na nanalangin sa loob ng maraming taon para mabigyan ng kapangyarihang puksain ang mga demonyo at sa huli ay naging isang anghel. Inamin ni Ogwi na gusto rin niyang magkaroon ng ganoong kapangyarihan para makasama niya ang mga anghel at hindi na sila muling magkahiwalay pa. Agad na nanigas ang mukha ni Mir. Naging seryoso at malamig ang boses niya. Sinabi niya na hindi dapat gawin iyon ni Ogwi, ni hindi man lang niya dapat isipin iyon. Ayaw ni Mir na magbago si Ogwi dahil sa kanya at ayaw din niyang tahakin nito ang isang mapanganib na landas. Pinagtibay ni Mir na mahal niya si Ogwi sa kung ano ito sa kasalukuyan. Pagkatapos noon, iminungkahi ni Mir na isa publiko na lang nila ang relasyon nila. Pero binaliwala iyon ni Ogwi. Alam na alam ni Ogwi na hindi iyon kailanman tatanggapin ng mga anghel. Nagsimula silang magtalo. Pumutok sa mga salita ang matagal nang pinipigil nilang damdamin. Sumigaw si Mir na may halong galit at sakit ang boses. Sinabi niyang hindi lubos na naiintindihan ni Ogwi ang panganib ng pakikipaglaban sa masasamang espiritu. Sa kabilang banda, para kay Ogwi, puno rin ng panganib ang patuloy na pagtatago nila ng ganito.
Ibinunyag ni Ogwi na alam na ni Kang Ji ang tungkol sa relasyon nila. Ang mabigat na katotohanang iyon ay namagitan sa kanilang dalawa. Tumingin ng malalim si Mir sa mga mata ni Ogwi. Matapat ang boses niya habang pinagtitibay niya na kahit baliwalain ng Diyos ang mga dasal nila at kahit hindi sila tanggapin ng ibang mga anghel, hindi pa rin magbabago ang nararamdaman nila. Kasabay nito, sa isang malayong lugar na balot ng dilim, isang makapangyarihang nilalang ang nagbigay ng utos sa mga tauhan niya. Malapit nang sumikat ang itim na buwan at pagkatapos noon ay magbubukas ang tarangkahan ng impyerno. Malamig na ibinigay ang utos. Kailangang ikalat ang balita at paghiwa-hiwalayin ang mga anghel. Pagkaalis ng mga tauhan, lumitaw ang Diyos ng kadiliman. Agad na nilusob ng alon ng masamang enerhiya ang katawan ni Samin. Nagsimula na naman si Samin na maghanap ng susunod niyang mabibiktima. Sa isang tigang na lupain, nakaluhod si Ogwi habang magkahawak ang mga kamay niya. Paulit-ulit niyang inuusal ang dasal niya. Habang pinapangarap ni Ogwi na magkaroon ng kapangyarihang tulad kay Marok, may isang anyo na dahan-dahang lumitaw mula sa dilim. Iyon ang presensyang ilang araw na niyang nararamdaman. Nagsalita ang estranghero at tinanong kung si Ogwi nga ba ang palaging nagmamatsyag sa kanya sa buong panahong ito. Nagsimula itong gumamit ng mga salita para manipulahin ang isip niya. Sinabi nitong matagal na niya raw inoobserbahan si Ogwi dahil naniniwala siyang iba ito sa mga ordinaryong tao. Kinutya niya ang mga dasal ni Ogwi at itinuring ang mga itong hangal at matigas ang ulo. Ayon sa kanya, hinding-hindi ipagkakatiwala ng Diyos ang sukdulang kapangyarihan sa isang simpleng tao lang. Pagkatapos noon, lumapit siya at nagtanim sa isip ni Ogwi ng isa pang landas. Sinabi niya na kung gusto ni Ogwi na makasama si Mir, iisa lang ang paraan. At iyon ay ang talikuran ang marupok niyang pagkataong tao at akuin ang kapangyarihang mas mataas pa sa mga anghel. Binigyang diin niya na sa halip na sumunod sa utos ng mga anghel, maaari niya silang pasunurin sa utos niya. Iniabot ng estranghero ang kamay niya at nagbigay ng isang mapang-akit na alok. Tinatanong pa nga niya si Ogwi kung gusto ba niya ang tulong niya o hindi. Nang hindi na naghihintay ng sagot, direkta niyang pinatakan ng dugo niya si Ogwi. Agad na nagsimulang lusubin ng madilim na kapangyarihan ang puso ni Ogwi, dahilan para mamaluktot siya sa sakit sa lupa. Unti-unting nagbago si Ogwi at naging isang demonyo. Pagkatapos mapasakamay ni Ogwi ang bago niyang kapangyarihan, lumitaw si Samin at pinuntahan siya. Gusto ni Samin na magsanib puwersa sila para buksan ang tarangkahan ng impyerno at kasabay nito ay wasakin ang mga anghel. Pero napangisi lang si Ogwi nang may paghamak. Malamig na sinabi ni Ogwi na wala siyang dahilan para sundin ang mga salita ni Samin. Diretso siyang lumapit kay Samin habang puno ng pangmamaliit ang mga mata niya. Ipinahayag ni Ogwi na si Samin ay isa lamang walang silbing mataas na pari, isang taong marunong lang gumamit ng ilang mumurahing salamangka. Binalaan niya itong huwag maging mayabang at matutong sumunod sa utos niya. Pinagtibay ni Ogwi na ang tanging misyon ni Samin ay tumanggap ng utos mula sa kanya at kumapit sa kawawa nitong buhay. Sa mga salitang iyon, wala nang nagawa si Samin kundi yumuko at manginig. Hindi nagtagal, hinarap ni Kang Ji si Ogwi. Sumigaw si Kang Ji at tinanong kung bakit siya nagtaksil sa kanila habang puno ng sakit at pagdududa ang boses niya. Walang pakialam na sumagot si Ogwi na sawa na siya sa lahat. Pagod na raw siya sa pagkakulong sa loob ng bakod na itinayo ng Diyos. Nang banggitin ni Kang Ji si Mir, bahagyang may emosyon na dumaan sa mukha ni Ogwi, pero agad din itong natabunan ng lamig. Sinubukan pa rin ni Kang Ji na kumbinsihin si Ogwi na hindi pa huli ang lahat para humingi ng tawad. Pero itinaas ni Ogwi ang kamay niya at lumikha iyon ng makapal na madilim na enerhiyang unti-unting nag-iipon. Sinabi ni Ogwi na ito na ang huling pagkakataong palalagpasin niya siya ng buhay. Nang malaman ni Mir ang nangyari, nagmamadali siyang tumakbo papunta sa tagpuan, pero wala na roon si Ogwi. Sa harap ng kawalan, bumagsak si Mir at napaiyak ng malakas. Balik sa kasalukuyan, pagkatapos makatakas sa lungga ni Samin, nakita ni Ogwi na bumalik na kay Mir ang kapangyarihan ng banal na dragon. Dahan-dahan siyang nagising at hinarap ang taong pinakamamahal niya. Nagtagpo ang mga mata nila. Sinabi ni Ogwi na bumalik na ang mga alaala niya. Sumagot si Mir na tatawagan niya si Taisan. Pero nang tumalikod na si Mir para umalis, nagsalita si Ogwi at tinanong kung magpapatuloy ba siyang ikulong. Masakit na nagtanong si Mir kung bakit niya ipinagkanulo ang lahat. Pero biglang umatake ang sakit kaya hindi makapagpaliwanag si Ogwi. Bumagsak na lang si Ogwi habang pinapanood ang anyo ni Mir na papalayo. Balik sa kasalukuyan, balot na ngayon ng dilim ang lungsod. Nabaliw ang mga taong kontrolado ng masasamang espiritu. Sa harap ng sitwasyong iyon, nagsimula na rin kumilos ang team ni Taisan. Nang makita ang mga demonyong nagwawala, inutusan ni Taisan ang lahat na gamitin ang mga sasakyan. Pinaalalahanan niya sila na ngayong nabawi na nila ang kapangyarihan nila, hindi na natatakot ang mga anghel sa masasamang espiritu. Bukod pa roon, may kakayahan pa silang linisin ang mga ito. Matatag na ibinigay ang utos, walang papatay ng kahit sinong tao. Kaagad pagkatapos noon, sumugod si Taisan papasok sa isang club. Nataranta ang mga tauhan sa loob nang makita nilang dumating si Taisan. Sa loob, nakapasok na ang masasamang espiritu. Inihanda ni Taisan ang buong katawan niya. Sumuntok siya ng malakas at pinalipad ang unang masamang espiritu. Habang papasok siya ng papasok, natuklasan ni Taisan na tuloy-tuloy ang pananakop ng masasamang espiritu.
Ang leader sa loob ng club ay takot na nagmakaawa kay Tyson na iligtas siya. Sa harap ng kalaban, walang awa si Tyson. Bawat suntok ni Tyson ay may buong lakas niya. Pagkatapos lipulin ang mga masasamang espiritu, agad niyang nilisan ang lugar. Kasabay nito, nakarating na si Samin kay Mir. Nagpakawala si Samin ng bugso ng masamang enerhiya na nakasugat sa kanya. Pero hindi nagpakita ng kahit anong takot si Mir nang maibalik ang kapangyarihan niya. Sa isang galaw lang, pinalipad niya ang mga masasamang espiritu. Agad namang sumugod si Samin ng diretsyo. Lalong kumapal ang maitim na masamang enerhiya. Pagkatapos noon, pinakawalan ni Samin ang isang nakakatakot na kapangyarihan na nagpabagsak kay Mir. Pagkahuli kay Mir, agad na umurong si Samin. Samantala, ipinagpatuloy ni Tyson at ng mga kasama niya ang paghahanap kay Ogwi. Sa mismong sandaling iyon, biglang lumitaw si Ogwi para harangin ang sasakyan. Lahat ay naganggit-ngit sa galit nang makita ang traidor na nakatayo sa harap nila, pero pinigilan sila ni Tyson. Tinanong lang ni Tyson si Ogwi kung nasaan si Mir. Masakit na inamin ni Ogwi na dinala siya ni Samin. Nakiusap si Ogwi kay Tyson na bigyan siya ng oras para makabawi at nangakong pagdating ng panahon, magtatapos ang lahat. Tungkol naman kay Samin, dinala niya si Mir sa base ng mga anghel. Doon, ginamit ni Samin ang kapangyarihan niya para wasakin ang pinto papunta sa lihim na silid. Inilapag ni Samin si Mir sa isang sinaunang altar na bato. Pagkatapos noon, nagpakawala siya ng bugso ng madilim na enerhiya para sipsipin ang kapangyarihan ng banal na dragon. Nagsimula ng sipsipin ni Samin ang dalisay na kapangyarihang iyon. Isang napakalakas na pakiramdam ng kaligayahang sobra-sobra ang kumalat sa buong katawan niya. Nalasing si Samin sa sarap ng pakiramdam na iyon. Pagkatapos noon, agad siyang nagpatuloy sa pagsira sa selyo sa loob ng mga sinaunang estatwa. Samantala, kararating lang ng grupo ni Tyson. Ang kaharap nila ngayon ay ang masasamang espiritu. Mula sa taas, pinagmamasdan pa rin ni Ogwi ang lahat. Kailangan pa niya ng mas maraming oras para makabawi. Habang naghahanda ang lahat para umatake, biglang may napansin si Tyson na kakaiba. Hinila ni Tyson paatras ang mga tauhan niya. Nagbabala siya na ang kalaban nila ngayon ay hindi lang mga demonyo, kundi pati ang mga kasamang minsang nakipaglaban ng katabi nila. Inagaw ni Samin ang mga katawan ng mga ito. Kaagad pagkatapos noon, inutusan ni Tyson ang mga kasama niya na ilabas ang mga sandata nila. Inatasan niya silang harapin ang masasamang espiritu habang siya mismo ang hahabol kay Samin. Isang matinding labanan ang sumiklab. Mag-isang sumugod si Tyson at pinabagsak ang bawat masamang espiritong humaharang sa kanya. Sa kabilang panig, si Won Seong, dala ang kapangyarihan ng unggoy, ay tumawag ng 2 staff. Lumalaban siya habang nang-aasar, dahilan para isa-isang matamaan ang masasamang espiritu at diretsyong mahulog sa impyerno. Tungkol naman kay Kang Ji, napilitan siyang harapin ang sarili niyang mga kasama, ang mga taong may hawak din ng kapangyarihan ng 12 hayop ng Zodiac. Hindi nila maatim na saktan ang mga minamahal nila, kaya lalo pang naging masakit at mahirap ang laban. Samantala, mag-isang sumugod si Tyson diretso sa sagradong silid. Pinalilibutan ng apoy ang katawan niya. Bawat suntok niya ay mapanirang atake na nagpabagsak sa bawat harang ng sunod-sunod. Sa wakas, direktang hinarap ni Tyson si Samin. Agad namang tumawag si Samin ng mga masasamang espiritu para palibutan si Tyson. Mula pa sa simula ng panahon, noong ang mababangis na hangin ay humahagibis pa sa buong lupain, ginising ng Diyos ng liwanag ang 12 nilalang at binigyan sila ng tadhana. Taglay ng 12 anghel sa loob nila ang kapangyarihan ng mga espiritong hayop. Ipinanganak sila para protektahan at gabayan ang sangkatauhan, pero ang kadiliman ay palaging nagbabantay at naiinggit sa kapangyarihan ng mga anghel. Gumamit sila ng mga alipores para pakawalan ang masamang enerhiya na kumalat sa buong mundo. Habang unti-unting humihina ang liwanag at nabubulok ang mundo, gumapang ang maitim na alikabok sa mga katawan ng tao at ginawa silang mga uhaw sa dugong masasamang espiritu. Sa harap ng pagkalipol ng sangkatauhan, pinili ng mga anghel na tumayo at lumaban. Araw-araw, nilipol nila ang masasamang espiritu at nagpatuloy sa isang walang katapusang digmaan na walang resolusyon. Habang pilit pinapalaban ng mga anghel ang sarili nila laban sa walang tigil na alon ng mga pag-atake, ang kapangyarihan ng kadiliman sa pamamagitan ni Ogwi at Samin ay dinungisan si Haetai na orihinal na banal na nilalang ng 12 anghel. Ginawang isang makapangyarihang masamang espiritu si Haetai at naging sandata laban sa mga minsang pinoprotektahan niya. Sina Hanu, Master R, Yang Mi at Dalgi ay isa-isang bumagsak sa harap ng nakakatakot na kapangyarihang iyon. Sa galit at desperasyon, ibinigay ni Tyson ang mapagpasyang suntok na tumapos sa buhay ni Haetai. Kaagad pagkatapos noon, ang masamang enerhiya kasama ang kapangyarihan ng mga anghel ay naiselyo ng malalim sa ilalim ng tarangkahan ng impyerno. Maraming mahabang taon ang lumipas. Si Samin, na inakala ng lahat na nawasak na, ay biglang muling lumitaw sa anyong tao. Muling nagsimula ang isang bagong laban na itinadhana. Sa labas, napapalibutan ng masasamang espiritu ang mga nakaligtas habang si Ogwi ay nananatiling walang galaw at tahimik na pinagmamasdan ang lahat. Sa loob ng Oriental Medicine Clinic ni Tyson, nabasag ang katahimikan dahil sa isang labanan na parang yayanig sa buong mundo. Nakatayo roon si Samin na may mayabang ng ngiti sa labi.
Nag-alok si Samin ng isang nakakatuksong kasunduan. Kung papayag si Taisan na kumampi sa kanya, magkakaroon si Taisan ng mas higit pang kapangyarihan at walang sino man ang posibleng makapigil sa kanya. Hindi sumagot si Taisan. Diretso siyang sumugod habang sumasabog ang katawan niya sa bugso ng nagngangalit na enerhiya. Dala ng suntok ni Taisan ang bigat ng pagkawala at puot at pinalipad nito ang masasamang espiritu. Pero hindi natakot si Samin kahit kaunti. Patuloy siyang tumawag ng mas marami pang masasamang espiritu. Nagbigay ang mga ito ng isang matinding tama kay Taisan, dahilan para unti-unti siyang manghina. Sinubukan ni Taisan na manatiling nakatayo. Sunod-sunod siyang sumuntok para durugin ang mga halimaw, pero sa mismong sandaling iyon, palihim siyang muling sinaksak ni Samin. Sa tindi ng sakit, pinilit pa rin ni Taisan na tumayo. Tinipon niya ang lahat ng lakas niya at nagpakawala ng isang nagliliyab na suntok na tumupok sa kalaban at ginawang abo. Sinamantala ni Samin ang sandaling pagod na si Taisan at nagpakawala siya ng bugso ng madilim na enerhiya diretso kay Taisan. Pinalipad ng malayo ang katawan ni Taisan. Ang apoy ng spirit beast sa loob ni Taisan ay unti-unti nang namamatay. Sa labas, sobrang mabagsik at malungkot din ang labanan. Sina Donnie, Juidol at Kangji ay sabay-sabay na lumalaban kasama ang mga natitirang tao laban sa kanilang mga bumagsak na kasama. Sina Hanwoo, Yangmi at Mr. R ay wala ng iba kundi mga kaluluwang na walang puppet sa ilalim ng kontrol ni Samin. Umaatake sila ng walang kahit katiting na pag-aalinlangan. Bawat suntok, bawat salag ay parang kutsilyong humihiwa ng malalim sa puso. Mahina na lang silang nakakapagdepensa habang pilit pinipigilan ng team ni Taisan ang mga dati nilang kasama nang ayaw silang lalong saktan. Pero naunawaan ni Kangji at ng iba pa na kung patuloy silang magpapakita ng awa, sila naman ang susunod na babagsak. Sa huli, nagpasya ang mga natitirang miyembro na kailangan nilang palayain ang mga nakontrol. Wala nang lugar para sa pag-aalinlangan o pagpipigil. Isa-isang nagsimulang pakawalan ng bawat miyembro ang kanilang likas na kapangyarihan. Unti-unti silang nagkakaroon ng lamang habang dahan-dahang nababawasan ang mga kalaban. Tungkol naman kay Taisan, sa oras na iyon ay nakahandusay na siya sa lupa. Biglang lumitaw ang isang madilim na aura sa gitna ng labanan. Si Ogwi iyon. Biglang lumipad papasok si Ogwi at sinipa si Samin papunta sa pader. Agad na naglaban ang dalawa na parang mga gutom na demonyo at nagliliparan ang mga spark habang marahas na nagbabanggaan ang mga espada nila. Saglit na napalingon si Samin ng may gulat pero mabilis din niyang nabawi ang kumpiyansa niya. Sa ngayon, taglay ni Samin sa loob niya ang kapangyarihan ni Haitai at ang Dragon Soul. Sa sandaling ito, hindi kayang tapatan ni Ogwi si Samin. Agad na iwinasiwas ni Samin ang kamay niya at lumikha ng madilim na puwersang nagpabagsak kay Ogwi. Unti-unting hinihigop ng kapangyarihang iyon ang lakas ni Ogwi. Nang makita iyon, tuwang-tuwa si Samin. Pagkatapos noon, tinipon niya ang kapangyarihan niya para wasakin si Mir. Nang akmang pakakawalan na ni Samin ang atake niya, sumugod si Taisan sa tamang oras para harangan si Mir. Nang makita iyon, hindi napigilan ni Samin na mangutya. Dahil para sa kanya, wala nang laman si Mir kundi isang hungkag na katawan matapos mawala ang kaluluwa nito. Kaagad pagkatapos noon, balak ni Samin na tapusin na si Taisan. Pero sa mismong sandaling iyon, si Ogwi ang humarang sa nakamamatay na atake para kay Taisan. Hindi pa roon nagtapos iyon dahil malupit na binali ni Samin ang mga pakpak ni Ogwi, dahilan para maranasan nito ang hindi matiis na sakit. Samantala, wala nang magawa si Mir kundi panoorin ng walang kalaban-laban ang taong mahal niya habang pinahihirapan ito. Ang kamatayan ni Ogwi ang lalong nagpasabog ng galit ni Taisan. Bumalik ang banal na apoy sa tunay nitong may-ari. Sumugod si Taisan at nagpakawala ng isang mabangis na suntok na nagpalipad kay Samin. Lumaban pa ang nanghihinang kalaban pero hindi nito kinaya ang sumasabog na kapangyarihan ni Taisan. Sinunog ng naglalagablab na apoy ang kaluluwa ng demonyo at pinamilipit siya sa tindi ng sakit. Patuloy na ibinagsak ni Taisan si Samin sa lupa. Sa sukdulang takot, nang ilabot si Samin nang makita niyang naging bughaw ang apoy ni Taisan, isang senyales na lumampas na ang kapangyarihan nito sa hangganan. Lumipad si Taisan papasok at ibinigay ang mapagpasyang suntok para tuluyang talunin si Samin. Sumigaw ng miserably si Samin bago tuluyang nilamon ng apoy ng impyerno. Nang humupa ang liwanag, naglaho na rin si Samin. Bumalik ang dragon energy sa katawan ni Mir. Sa sakit, umupo si Mir at pilit na gumapang ng paisa-isa ang hakbang papunta kay Ogwi. Napunit ang puso ni Mir nang hindi na niya maramdaman ang init ni Ogwi. Pumatak ang mga luha sa pisngi niya. Bumagsak si Mir habang inaalala ang masasayang alaala nilang dalawa. Sa sandaling iyon, nagsimulang magtipon ang lahat sa harap ng tarangkahan ng impyerno. Sumabog ang isang bughaw na enerhiya at sabay-sabay nilang ginamit ang sarili nilang kapangyarihang pang-anghel para muling iselyo ang tarangkahan. Unti-unting kumalat sa buong lungsod ang makahimalang liwanag. Biglang bumalik sa normal na anyo ang mga taong ginawang masasamang espiritu. Tulala silang nakatingin at hindi maintindihan ang nangyari. Sa gusali ni Taisan, nabuhay rin muli ang mga anghel na naunang nagsakripisyo ng buhay nila. Nagising si Mr. R, hinihimas ang ulo niya at nagrereklamo dahil masakit ang buong katawan niya sa pambubugbog kanina.
Nagmulat din sina Yang Mi at Dalgi, litong-lito habang tumitingin sa paligid na parang hindi pamilyar ang mga mukha. Agad na sumugod si Malsuk. Mahigpit niyang niyakap si Yang Mi at napaiyak ng malakas. Sobrang saya ni Nadoni at Tridol nang makita nilang nakabalik si Hanwoo. Nagbiruan at nag-asaran sila na parang walang nangyaring pagkakahiwalay. Pumutok ang muling pagkikita sa saya at luha. Nagtawanan at nagyakapan sila na parang isang pamilyang sa wakas ay buo na ulit. Pero sa gitna ng saya na iyon, tahimik lang na nakatayo si Taisan at nakangiting mag-isa. Matagal-tagal na rin mula nang huli nilang maramdaman ang ganitong kaligayahan. Unti-unting lumipas ang oras at bumalik sa normal ang buhay. Sa balita, may binanggit silang isang anonymous philanthropist na may palayaw na tiger na nag-donate ng napakalaking halaga sa isang orphanage. Nang marinig ang balitang iyon, hindi napigilan ni Taisan na matuwa. Nagsimula ang mga payapang araw. Unti-unti ring nasanay muli ang lahat sa bagong mundong ito, isang lugar kung saan wala ng mga demonyong gumagala. Kinagabihan, nang magsama-sama ang lahat sa isang maliit na kainan sa tabing kalsada, sabay-sabay nilang itinaas ang mga baso nila para mag-celebrate at masayang kumain. Ang simpleng pagkain ng tao tulad ng titiokboki o pritong pagkain ay biglang naging sobrang sarap. Napuno ng tawanan ang komportableng atmosphere. Sa sandaling iyon, tumayo si Granny Jomsun para salubungin ang apo niya. At kaagad pagkatapos noon, gusto niyang subukan ni Taisan na buhatin ang sanggol. Nang kargahin ni Taisan ang bata, hindi niya napigilang matawa at purihin ang sanggol dahil kamukhang kamukha raw ito ni Granny Jomsun. Sa sandaling iyon, para silang isang tunay na pamilya. Mukhang mananatiling payapa ang buhay ng ganoon habang buhay. Pero sa totoo lang, hindi pa rin matigil si Mir sa pangungulila kay Ogwi. Kaya hinanap ni Mir ang lugar kung saan minsang naselyo si Ogwi. Pero pagdating pa lang ni Mir doon, may isang kakaibang anyo na agad nagpatakot sa kanya sa mismong sandaling nakita niya ito. Sa kabilang panig, naramdaman din ni Taisan na may mali. Naging seryoso ang mukha ni Taisan at mariin niyang kinuyom ang mga kamao niya. Samantala, sa base, ang lahat sa sandaling iyon ay naging wasak at malungkot na. Biglang kumislap ang mga energy stone. Kasabay nito, muling tumibok ang puso ni Ogwi na senyales na hindi pa rin binibitawan ng masamang kapangyarihan ang ambisyon nito.